Ang binatang ito ay napilitang lumipat sa isang paaralan na puno ng mga masasamang tao. Pagkaupo pa lang niya sa upuan ay nilapitan na siya ng malaking lalaking kaklase na yon para manggulo dahil akala niya madali itong makuha. Pareho silang nagtitigan at nagpalitan ng maaanghang na salita. Handa na siya makipag-away gamit ang ballpen na hawak niya. Dumanas na rin siya ng masakit at malungkot na nakaraan kaya napilitan siyang lumipat sa malayong paaralang ito. Ang puting, gwapo at magaling na binatilyong ito ay isang high school na estudyante. Mayroon siyang napakahusay na akademikong record at siya ay may sariling isip at gusto ng pag-iisa. Ang mga matatalinong tao ay madalas na nag-iisa. Sa klase, nakatutok lang siya sa pagbabasa ng libro. Habang nagsasayaw at sumasabay sa bawat tono, wala siyang pakialam sa pakikipag-ugnayan o pakikipagbiruan kahit kanino dahil siya ay nasa ibang antas, hindi tulad ng kanyang mga kasamahan. Si John Seon ang pangalan ng nerd na binatilyong ito. Sa isang paligsahan sa matematika na inorganisa ng paaralan, matagumpay na napanalunan ni Seon ang gintong medalya. Nang bigyan siya ng sertipiko ng pagkilala ng advisor niya, nanatili siyang kalmado at walang pakialam dahil para sa kanya, ito ay normal na pangyayari na. Samantalang si Yeongbin, ang kaibigan niyang nanalo ng tansong medalya, ay labis na masaya at napakagaan ng loob. Para kay Yeongbin ang matagal ng tinik sa kanyang mata ay si Seon. Si Yeongbin ang lider sa mga kaso ng karahasan sa klase. Siya at ang kanyang mga kasama ay laging naghahanap ng paraan upang bulihin ang mga inosente at mahihinang estudyante para lang makahanap ng kasiyahan sa mga nabigo nilang buhay at ang mga kasamahan niya sa ibaba ng lipunan. Nang makita niyang mukhang napakadaling asarin si Seon, kumuha siya ng tsinelas at ipinukol iyon ng diretsyo kay Seon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Seon na, pasensya na, aksidente lang iyon. Kalmadong sumagot si Seon, sa susunod, mag-ingat ka. Dahil sa paghamak, agad na lumapit ang malaking lalaking iyon para gumawa ng gulo kay Seon. Ngunit nanatili siyang kalmado, malamig ang mukha na hindi pinipilit kahit papatuloy na hinahamon ng leader na si Yeongbin. Habang handa na silang dalawa na mag-away, biglang may pumasok na isang leader ng basketball team ng paaralan sa silid-aralan at nagtanong, sino sa inyo ang iyong basurang si Suho? Nang makilala na nila ang mukha ng estudyanteng ito, tinanong ng leader, bakit mo niligawan ang crush ko? Galing lang sa pagtulog si Suho at mayroon pa ring alindog ng isang gwapong lalaki. Walang bahala siyang nagsalita, siya ang laging nagte-text at nag-aaya sa akin na kumain, pero hindi siya ang tipo ko. Kaya nga, ang pinakamapanganib na gwapo ay ang lalaking alam niyang gwapo siya. Nang makita na walang pagsisisi at walang pakialam pa rin si Suho, inutusan ng bully ang 3 o 4 na tauhan niya nasaktan si Suho. May hawak silang baseball bat at patuloy nilang pinaghahampas si Suho sa isang serye ng mga atake. Ang binata ay umiiwas lamang sa mga atake nila sa simula, ngunit pagkatapos ay ginamit ni Suho ang kanyang mga kamay at isa-isang pinatumba ang masasamang batang iyon. Pagkatapos ay sinunggaban ni Suho ang leader, kaya nagsimulang umatras ang lahat ng kanyang mga tauhan. Patuloy na nagkunwari ang leader na maayos lang siya, ngunit sa loob, napuno siya ng luha. Nang bitawan siya ni Suho, hindi pa rin natuto ang leader at nagpatuloy pa sa pag-atake kay Suho gamit ang baseball bat. Pakiramdam ni Suho ay sumusobra na ito, may limitasyon ang tao. Agad na nagbigay ng isang suntok si Suho na nagpatumba sa kanya at pagkatapos ay sinabi sa mga tauhan, dalhin ninyo ang leader ninyo sa klinika. Kung maglakas loob kayong sabihin ang pangalan ko, kayo. Huwag ka nang magtanong kung bakit maalat ang tubig dagat. Habang ang lahat ng mga kaklase ay nagkagulo sa panonood sa kombat na umagaw sa spotlight ni Suho, si Seon ay nanatiling kalmado, nanatiling nakaupo sa kanyang pwesto, at masigasig na nag-aaral. Nang makita niyang natumba niya ang pencil case ni Seon, magalang siyang humingi ng tawad. Tinanong ni Seon, ano ang ginagawa mo sa classroom? Ang gwapong lalaking iyon na may mataas na martial arts ay ngumiti lang at umalis. Ang estudyanteng si Suho na ito ay minsang sinanay para maging isang profesional na jiu-jitsu fighter. Kahit na mayroon siyang perpektong pangangatawan at isang martial arts na kayang talunin ang sinuman, hindi kailanman ginamit ni Suho ang kanyang lakas para mang-api ng iba. Kahit pa ang leader na si Yeongbin at ang kanyang mga tauhan, ay nagpapakita ng paggalang at takot kay Suho. Kinabukasan, may pumasok na estudyante sa klase ni Seon. Siya si Oh Byung-seok, nakakalipat lang sa paaralang ito para mag-aral. Dahil mukhang matalino at mapagpakumbaba ang bagong lipat, natuwa si Yeongbin at ang mga tauhan niya at agad itong nilapitan para maging biktima. Nang mapansin na mukhang madaling biktimahin si Byung-seok, inihanda na ni Yeongbin ang kamao niya na may kapangyarihan laban sa mahihina para gawing alipin ang newbie na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Seon at sinabing, umalis ka sa upuan ng tatay ko. Sumagot si Yeongbin, ayaw ko, ano nang gagawin mo? Agad na hinawakan ni Seon ang ballpen sa kamay niya at nagpatuloy, sabi ko lumayo ka, bingi ka ba, bakit hindi ka nakikinig? Nang makita niyang handa na siyang atakihin ng mga bully na iyon na nagpapalaki sa sarili, inihanda niya na rin ang ballpen niya. Sa sandaling iyon, nagsalita si Suho para maibsan ang tensyon. Sinabi ni Suho, tumahimik kayo para makatulog ako. Nang marinig ito, hindi na nakipag-away pa ang malaking lalaking iyon kay Seon. Kinabukasan, humanap si Yeongbin ng paraan para kausapin ng pribado ang bagong estudyante sa labas. Sinabi niya sa estudyante, Byung-seok, mukhang lumipat ka sa paaralang ito dahil binubuli ka sa dati mong paaralan. Nangangako akong ililihim ko yan para sa iyo.
Pero ngayon, mayroon akong ipagagawa sa iyo, ha? Agad na binigyan ni Yang Bin si Byung-seok ng isang sticker. Nang magsimula ang klase, habang naghahanda ang buong klase para sa pagsusulit sa mock exam ng paaralan, sinenyasan ni Yang Bin si Byung-seok na kumilos. Agad na pinalo ni Byung-seok ang liig ni Seon ng napakalakas na maririnig hanggang Cavite. Nang lumingon si Seon, ipinaliwanag ni Byung-seok, may lamok kasi sa liig mo. Binaliwala lang iyon ni Seon at nagpatuloy sa pagsagot sa exam, pero ngayon, ang sticker na ibinigay ni Yang Bin kay Byung-seok kanina ay nakadikit na sa maliit at magandang liig ni Seon. Habang nakatuon ng husto sa exam, biglang naramdaman ni Seon na ang utak niya ay nahihilo, nanlalabo ang paningin at hindi na makatiis pa. Agad na tumayo si Seon at pagkatapos ay pumunta sa banyo ng papilay-pilay. Naghugas si Seon ng mukha para subukang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay bumalik sa silid-aralan ng nahihilo. Nang makabawi ng kaunting kalmado, tinanggal niya ang sticker sa liig niya at pagkatapos ay paulit-ulit na sinampal ang kanyang sarili sa mukha hanggang sa mamula ito para maging alerto. Nang tanungin siya ng proctor kung may problema, sinabi ni Seon na wala at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsagot sa exam nang inanunsyo ang mga resulta ng exam. Alam ni Seon na hindi niya natapos ng maayos ang pagsusulit, kaya malakas siyang humampas sa mesa. Kinilabutan ang buong klase at napatingin kay Seon. Tumingin si Seon kay Byung-seok at nakita niyang nakatingin ang binata kay Yang Bin. Nagalit si Seon at tumayo. Akala mo magpapatawa ka, hindi mo alam na nakatagpo ka ng isang baliw tulad ni Seon, kaya mapapagod ka na. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo kay Yang Bin. Kumuha si Seon ng libro at paulit-ulit na ipinukol sa mukha ni Yang Bin. Siya ay may malamig na mukha habang sinaksak niya ng ballpen ang kamay ng tauhan ni Yang Bin at pagkatapos ay paulit-ulit na sinuntok ang mukha ng batang iyon. Sinamantala niya ang pagkakataon para balutan ng kurtina ang ulo ni Yang Bin. Patuloy lang si Seon sa pagsuntok ng diretso sa mukha ng leader na ito sa gitna ng takot ng kanyang mga kaklase. Nang magsimulang maging pula ang kulay ng kurtina, doon lang tumigil si Seon. Nang aakma na siyang sipain si Yang Bin ng isa pang beses para sa kasiyahan niya, lumapit ang kaibigan niyang si Suho, itinulak at pinatumba si Seon at sinabing, tama na, lahat ng bagay ay may limitasyon. Pagkatapos ay ngumiti ng mapang-asar si Suho. Nagalit si Seon at nawala ng kontrol. Ibinato niya ang pencil case at kinuha ang upuan para atakihin si Suho. Ngunit wala itong epekto dahil sa mabilis na galaw niya. Sinuntok ng bahagya ni Suho si Seon. Nang tangkain ni Seon na gamitin muli ang upuan para atakihin si Suho, dumating ang advisor at pinigilan ang kaguluhan. Sinabi ni Suho, pinipigilan ko lang po silang dalawa na mag-away. Pagkatapos ay sinabi niya kay Seon na humingi ng tawad sa guro. Ngayon, lahat ng tao sa klase ay nakatingin kay Seon na may gulat at inosenteng mukha. Dinala pagkatapos ng advisor si Seon sa ospital para bisitahin ang leader na si Yang Bin. Pagdating sa silid ng pasyente, galit na galit ang nanay ni Yang Bin at nagtanong kay Seon, nasaan ang nanay mo? Bakit hindi siya pumunta rito para makita ako? Sumagot si Seon, wala po akong nanay. Nagpakita ng paghamak ang nanay ni Yang Bin at sinabi, ipapakulong kita sa reform school. Ibinigay ni Seon ang sticker at dahan-dahang sinabi, si Yang Bin ang nagpapalagay nito sa liig ko. Ito po ay methamphetamine. Agad na sumigaw si Yang Bin at sumagot, may ebidensya ka ba? Kalmadong nagtanong si Seon, ito ba ang backpack mo? Nang ibuhos niya ang laman ng backpack, may nakitang kahon ng synthetic methamphetamine sa loob. Napanganga ang nanay nang makita niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng advisor ang lahat sa nanay. Ngayon, hindi na ito tungkol sa bullying. Siguro, kung lilipat ng paaralan si Yang Bin at magpapatuloy sa pag-aaral, ayos lang, ngunit mas maayos kung magiging tahimik na lang siya para palampasin ang lahat. Nang marinig ni Yang Bin ang pag-uusap na ito, labis siyang nagalit kay Seon. Gabi bago nito, habang nagtitipon kasama ng kanyang mga kaibigan sa isang bar, ang malaking lalaking ito ay dinala ng kanyang pinsan na nagngangalang si Okka na siyang leader ni Yang Bin. Nagtatanong sa kanyang pinsan, kapag idinikit ba sa balat ang sticker na ito, may mangyayari bang masama? Sabi naman ng pinsan, mawawalan ka ng ulirat, aantukin at susuka ka. Nang marinig iyon, nagplano si Yang Bin na saktan si Seon para bumaba ang exam results ng matalinong kaibigan niya. Pagpasok ni Seon sa bahay, nakita niyang kalalabas lang ng tatay niya sa taxi mula sa trabaho. Nang makita na may sugat ang anak, nagtanong ang tatay niya, ngunit sinabi ni Seon na nadapa lang siya habang nagpe. Ang tatay ni Seon ay isang profesional na judo coach at minsang lumahok sa Olympics. Noong bata pa si Seon, madalas nawala ang tatay niya dahil sa mga paligsahan, kaya't ang mga magulang ni Seon ay madalas na nag-aaway at nagdiborsyo pagkatapos nito. Si Seon ay kasalukuyang nakatira sa kanyang tatay. Ngunit medyo walang pakialam ang tatay dahil madalas siyang malayo para mag-ensayo, kaya madalas na nag-iisa si Seon sa bahay at inaalagaan ang sarili. Kinabukasan sa klase, tinitingnan na ngayon si Seon ng lahat ng kaibigan niya nang may pag-iingat at pag-aalala. Agad na lumapit ang dalawang tauhan ni Yang Bin at sinabing, hoy gago, magkita tayo sa tarangkahan ng paaralan pagkatapos ng klase. Hindi kita palalagpasin. Kagabi, nagpabaya lang ako at nagpakita ng paghamak kaya mo ako nasaksak ng ballpen. Pero kung seryoso akong lumaban, ganoon pa rin. Tiningnan sila ni Seon ng diretso sa mukha at sinabing, ayusin na natin ngayon dahil ginto ang oras ko. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawang ito sa labas para ayusin ang alitan. Lahat ng estudyante sa klase ay labis na nagtataka tungkol sa nalalapit na labanan. Kaya sinundan nila. Dinala ni Seon ang dalawang masasamang bata sa banyo at pagkatapos ay dahan-dahang sinara at ikinandado ang pinto ng banyo. Kinuha ni Seon ang ballpen mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Nang makita ng dalawang iyon ang lamig at matalim na tingin ni Seon,
naramdaman nila na maling kalaban ang napili nila. Naglakad si Sion pasulong habang pinipindot niya ang ballpen at gumagawa ng tunog na tak-tak. Ang dalawang iyon ay kusang umatras. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Sion, tumigil na, tama na yan, wag na kayong masyadong maingay. Binalik niya ang ballpen sa kanyang bulsa at malamig na naglakad palabas. Nang lumabas si Sion, pinalibutan siya ng mga tao at tinanong. Sinabi ni Sion ng walang emosyon, malapit pa tayo sa isa't isa, at pagkatapos ay naglakad papalayo ang brusko na binata. Lahat ng mga kaibigan sa klase ay nakatingin na ngayon kay Sion. Siguro, nasa ibang antas na siya ngayon, hindi tulad noong mga unang araw niya sa paaralan. Ngayon, si Seokja, ang kanyang pinsan, ay may dalang itim na bag at pumasok sa silid ng pasyente para bisitahin si Yang Bin. Natalo ang malaking lalaking iyon, ngunit hindi pa rin natuto, kaya inupahan niya ang pinsan niya para ayusin si Seung-hyun para sa kanya. Sinabi ng pinsan, "Ngayon, magmakaawa ka sa akin at aayusin ko ang lalaking iyon para sa iyo." Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, ibinaba niya ang kanyang ego at nagmakaawa sa pinsan niyang si Seokja. Nang gabing iyon, sumakay si Seung-hyun ng bus pauwi pagkatapos ng extra class. Nang huminto ang bus sa traffic light, biglang narinig ni Seung-hyun ang busina ng kotse sa labas. Nang tingnan niya, nakita niya ang kaibigan niyang si Suho na nagmumotorsiklo at nagtatrabaho bilang shipper para kumita. Pagkatapos magbatsian, humingi agad si Seung-hyun ng tawad kay Suho dahil sa pag-atake sa kanya gamit ang upuan kahapon. Sinamantala ni Suho ang pagkakataon at hiniling kay Seung-hyun na ilibre siya ng pagkain. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Kinabukasan, si Yang Bin, ang pinsan niya, at marami pang tauhan ay naghihintay sa kalsada para ayusin si Seung-hyun. Paglabas ni Seung-hyun, hinarang siya ni Yang Bin at ng kanyang mga kasama. Hindi siya nag-atubili, lumapit at tumingin ng diretso sa mukha ni Yang Bin. Habang naglalakad si Seung papalayo, ang pinsan ni Yang Bin, hinarang siya. Sinampal niya si Seung ng napakasakit kaya natumba ito. Lahat ng mga estudyante sa paaralan ay nanonood mula sa malayo, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Si Seung ay dinala nila. Nang makita ito, tumakbo agad ang kaibigan niyang si Byung-seok para hanapin si Suho. Nakita niya itong nakatulog sa klase. Sinabi ni Byung-seok kay Suho, dinala ni Yang Bin si Seung. Sabi nila marunong kang makipag-away, tulungan mo siya. Sumagot si Suho, tawagin mo ang advisor. May kailangan pa akong trabahuhin. Sinabi pa ni Byung-seok, babayaran ko ang trabaho mo ng doble. Sa buhay na ito, ang pera ang nagdidikta sa kamalayan, kaya't agad na lumingon si Suho na may galit na mukha, mabilis na tumango at sinabing, salamat, customer, at inutusan si Byung-seok. Na gawin na natin ang misyon, customer. Sinakay ni Suho ang bago niyang kaibigan sa kanyang motorsiklo ng delivery para hanapin si Seung. Ngayon, handa na ang pinsan na saktan si Seung. Inutusan niya ang babaeng tauhan ng grupo na magbantay sa labas para mapagsamantalahan nilang saktan si Seung. Hiniling ni Yang Bin sa kanyang pinsan na punitin ang kamay ng lalaking ito para hindi na ito makapag-aral pa. Ngayon, nagmamasid si Seung at agad na tinasa ang bilang ng kalaban at ang posisyon ng bawat isa. Tiningnan niya ang mga bagay na nakapalibot sa kanya at agad na kinuha ang ballpen niya para atakihin muna ang pinsan. Nang masala nito ang suntok, mabilis na kinuha ni Seung ang matigas na bagay sa kabilang kamay niya mula sa kanyang bulsa at sinaktan ang lalaking ito. Kinuha ni Seung ang isang palayok ng halaman at ipinukol sa ulo niya pagkatapos ay nagbato ng smoke bomb sa mukha ng iba. Sinipa ni Seung ang isang basurahan sa paa ni Yang Bin at isa-isang pinatumba ang 5 o 6 na tauhan sa grupo ng pinsan niya. Ang dalawang kaklase na sumama kay Yang Bin ay nanginginig lang na nakatayo, tahimik na nanonood. Hindi namin nakita, hindi namin narinig. Nang umalis si Seung, sumugod ang pinsan at inatake siya ng direkta. Binuhat niya si Seung at inihagi sa sahig na parang isang bagay. Sinamantala ni Yang Bin ang pagkakataon at tumakbo para at sipasipain si Seung. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kaklase na hawakan ang kamay niya. Nang nakontrol na nila si Seung, ay tinapak-tapakan ni Yang Bin ang kamay ni Seung at dinurog ito. Nakita naman ng babaeng tauhan na nagbabantay sa labas ang isang asul na anino na mabilis na dumaan. Tumakbo si Suho, tinapakan ang liig ng tauhan at siniko si Yang Bin sa ulo. Pagkatapos ay umikot siya at nagbigay ng flying kick sa kaklase niyang lalaki. Inabot ni Suho ang kamay niya para tulungan si Seung na tumayo at sinabi kay Yang Bin tama na. Nang inilalayo na ni Suho si Seung, biglang tumakbo ang pinsan para umataking patalikod. Niyakap niya si Suho at ibinagsak sa lupa ng napakasakit. Nag-away silang dalawa, nagsukatan ng lakas, ngunit natumba ng pinsan si Suho at paulit-ulit na sinuntok ang mukha ng gwapong lalaking yon. Nang makita niyang na-neutralize si Suho, inutusan agad ni Yang Bin ang dalawang tauhan niya na saktan si Seung. Matindi ang paglaban ni Seung, ngunit pagkatapos ay napalibutan siya ng 3 malalaking lalaki at paulit-ulit siyang sinipa. Nagising si Suho at sinuntok ang pinsan ng ilang beses. Pansamantala niyang sinakal ang pinsan. Nang makita niya si Yang Bin na may hawak na bote ng salamin at lumalapit kay Seung, tatakbo na sana si Suho para iligtas si Seung, ngunit napigilan siya ng pinsan. Hahampasin na sana ni Yang Bin ang bote sa ulo ni Seung nang lumitaw ang kaibigan niyang si Byung-seok at itinulak siya. Lumapit si Suho
Suho at sinabing, ang dami ninyo para saktan ang isa. Hindi ba kayo nahihiya? Kung ako sa inyo, magtatago na ako sa toilet bowl. Tingnan mo, mukhang nahihiya na ang kuya mo sa iyo. Pagkatapos, umalis na rin ang pinsan dahil tinawag siya ng boss niya para sa isang trabaho. Sinabi ni Seon kay Youngbin na tumigil na. Pagkatapos ay umalis na ang tatlong matapang na kaibigan. Paglabas, inanyayahan ni Suho si Seon at ang kaibigan niyang si Byung Seok na sumakay sa motorsiklo para dalhin sila sa isang napakasarap na kainan malapit doon. Pagdating sa kainan, sino ang mag-aakala na ito pala ang trabaho ni Suho? Nakakagulat, hindi ba? Agad siyang humingi ng paumanhin sa madam dahil sa pagkalit at pagkatapos ay inutusan ang dalawang kaibigan na tulungan siyang tapusin ang trabaho bago sila kumain ng kahit ano. Pagkatapos ay tumulong si Seung Hoon sa pagpupunas ng sahig habang tumulong naman si Byung Seok sa paghugas ng pinggan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Seung Hoon kay Suho, hindi ka ba napapagod sa dami ng trabaho mo? Sinabi ni Suho, maliit na bagay lang yan. Sa weekend, tumutulong pa akong maglipat ng bahay. Ngayon alam na rin ni Seung Hoon kung bakit laging nakakatulog at naghihikab ang kaibigan niya sa klase. Hinangaan niya rin si Suho dahil sa kasipagan nito. Pagkatapos, masaya silang kumain ng inihaw na karne. Nagpakita ng pagsisisi si Byung Seok kay Seon at sinabing, tinakot ako ni Youngbin at hindi ko rin alam kung ano yung sticker na yon. Tinanggap naman ni Seon na palampasin ang lahat. Lumapit si Suho sa mesa at gumawa ng isang malaking roll ng karne at isinubo ito sa sarili. Nang makita niyang malamig at reserve pa rin si Seon, gumawa si Suho ng roll ng karne at sinubuan si Seon. Ngunit tinanong naman ng lalaking ito, naghugas ka na ba ng kamay? Sumagot si Suho, kumain ka na. Huwag kang mag-alala sa pagiging marumi. Ang marumi ay nabubuhay ng matagal at isinubo agad ang malaking rolyo ng karne sa bibig ni Seon. Ngayon, nagsimula nang maging mas malapit ang tatlong magkaibigan. Pag-uwi ni Byung Seok sa bahay, paulit-ulit niyang tiningnan ang mga larawan ni Suho sa Instagram. Pagkatapos ay nag-type siya ng isang mensahe, Suho, maaari mo ba akong i-follow sa Instagram? Ngunit nag-isip si Byung Seok at nagpa siya na burahin ito at huwag ipadala ang mensahe. Ang pambihira at kakaibang pangyayaring ito. Ngayon, pumunta ang pinsan na si Seokcha para makita ang kanyang boss na si Jisoo. Nang makita niya ang tauhan na puno ng pasa ang mukha, nagtanong si Jisoo, ano nang nangyari? Ang babaeng tauhan ay nagsabi, ang pinsan ni Seokcha ay nasaktan kaya lumaban kami sa mga estudyante. Agad namang sinabi ng leader, kung ganoon, kunin ninyo ang 10 beses. Paulit-ulit siyang sumuntok sa tiyan ni Seokcha at pagkatapos ay kumuha ng tisa at paulit-ulit na hinampas ang tauhan ni Seokcha. Para naman sa tatlong magkakaibigan, nagsisimula na silang maging mas malapit. Inanyayahan ni Suho ang grupo na maglaro ng billiards para maging masigla ang daloy ng dugo at luminaw ang isip para sa pag-aaral. Sinabi ni Suho kay Seon na, kalimutan mo muna ang pag-aaral at maglaro na lang tayo. Kinuha rin ni Seon ang cue stick at ginamit ang lahat ng kaalaman niya sa pisika at geometry sa mga bola sa billiards table. Pagkatapos ay kinuha niya ang cue stick at kumuha ng posisyon na. Ang AFC Pro Seon ay nakakuha agad ng puntos sa unang pagkakataon at pagkatapos ay nanalo pa kay Suho ng 2 sunod-sunod na laro. Nang aalis na si Seon para pumunta sa tutorial center, pinigilan siya ni Suho at hinamon siya ng isang huling laro. Kung sino ang matalo ay siyang magbabayad para sa kanilang tatlo sa pagkain ng black bean noodles. Kaya naman, pagkatapos ay lumabas silang tatlo mula sa noodle shop at si Suho ang nagbayad. Dahil sa pagkadismaya, inanyayahan ni Suho ang dalawa na uminom ng beer para mawala ang malas, ngunit sinabi ni Seon na kailangan niyang umuwi. Kaya naman, masayang umalis si Suho kasama si Byung Seok para uminom. Pagkatapos, ang pinsan na si Seokcha ay may cast na sa braso dahil bugbog sarado siya sa boss niya. Inimbitahan niya ang pinsan niyang si Youngbin para mag-usap kasama na ang boss na si Jisoo. Ang leader ay nagpaplano na ngayon para bitagin ang tatlong estudyanteng iyon sa isang malaking utang. Pumasok si Seon sa isang convenience store para kumuha ng payong dahil maulap ang nakikita niya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na gumagamit ng panlilin lang para magnakaw ng lipstick. Ang babaeng ito ay ang tauhan ni Seokka na dating nanakit sa kanya. Younggi ang pangalan niya. Mabilis siyang kumapit sa braso ni Seon at nagkunwari na magkasintahan silang dalawa na mukhang spoiled brats para makalusot ng ligtas sa labas ng hindi nahuli. Nang makalabas na sila sa tindahan, malamig na binuksan ni Seon ang payong at naglakad palayo. Agad namang tumakbo ang babae at kumapit sa braso ni Seon para sumilong sa iisang payong. Pagkatapos, dinala pa ng babae ang binata sa isang spicy rice cake shop. Pagdating sa kainan, kinuha agad ng babae ang telepono ni Seon. Kapatid mo ako, kaya naglakas loob akong isave ang numero ko sa iyo, ha? Sinabi ni Younggi kay Seon, napakalakas ng loob mo at iyon talaga ang tipo ko. Ang tipo ko ay mga gago. Nako, gusto ko talagang yumukod sa babaeng ito. Pagkatapos ay nilibre ni Seon ang babae sa pagkain at nagpaalam na sila sa isa't isa para umuwi. Ngayon, ang leader na si Jisoo ay tinutorture ang isang high school na estudyante dahil umutang ito sa kanya para sa pagsusugal, ngunit wala itong pambayad. Sinabi ng leader, sa loob ng 3 araw, kung hindi mo babayaran ang nanay mo, susunugin ko ang bahay mo. Ang leader na iyon, na ito ay isang bully na naghihikayat ng mga estudyante na sumali sa pagsusugal niya, at pagkatapos ay binibitag niya ang mga estudyanteng ito para pumirma sa malalaking promissory notes kapag gusto nilang humiram ng pera sa kanya. Kinabukasan, pumasok ang masamang batang si Youngbin sa klase para mag-impake ng kanyang mga gamit dahil hindi na siya pinapayagan pang mag-aral sa paaralang ito. Lumapit siya kay Seon at sinabing, maaari ba tayong mag-usap sandali? Napakatapat ng tono niya. Agad na sinabi ni Seon
Siyun, wala akong sasabihin sa iyo. Ngunit patuloy na nakiusap si Yang Bin, kaya napapayag din si Siyun na tulungan siyang matupad ang hiling niya. Pumasok silang apat sa art room ng paaralan para mag-usap. Nagmakaawa si Yang Bin kay Siyun na kausapin ang abogado at sabihing ang methamphetamine na synthetic ay hindi kanya. Pagkatapos, lumuhod sa sahig ang malaking lalaking iyon, umiiyak at nakikiusap. Hindi ako pwedeng mapunta sa reform school. Tulungan mo ako lang ang mayroon ang nanay ko. Naawa naman ang kaibigan niyang si Byung Seo, kaya't hinikayat niya si Siyun na tulungan si Yang Bin sa pamamagitan ng pagbibigay ng peking testimonya sa pagkakataong ito. Kaya pumayag din si Siyun na tulungan ang leader na si Yang Bin. Sumakay ang tatlong estudyante ng taxi para makipagkita sa abogado ng leader na si Yang Bin. Nagmaneho naman si Suho sakay ng motorsiklo niya. Dinala niya ang grupo sa isang mahiwagang silong. Binalaan ni Suho, kung lokohin mo kami, patay ka na. At tulad ng inaasahan, ang hula ni Suho ay parang perpektong kalkulasyon. Dinala ng lalaking ito ang tatlong kaibigan upang makipagkita sa mga gangster na naghihintay na sa ibaba mula pa noong hapon. Dinala ng leader na si Jisoo ang kanyang mga tauhan sa harap ng tatlong binata at sinabing, dahil sa inyong tatlo, kaya nabali ang kamay ni si Okja. Napakabigat ng pinsala. Magdala kayo rito ng settlement money na 15 milyong won ngayon na. Pumiti ng bahagya si Suho at sinabing, hindi ko naman ginalaw ang kamay mo, di ba? Nagtanong din si Siyun sa leader, may ebidensya ka ba? Lumapit ang leader, idinikit ang sarili niya at sinabing, may ilang sinipa ako palabas sa mundong ito dahil may utang sila sa akin. Pagkatapos ay idinikit niya ang kutsilyo sa liig ni Suho at nagpatuloy, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung wala pa kayong pera sa panahong iyon, magiging mga alipin kayo at utang kayo sa akin. Nagyabang pa siya, kiniskis ang kutsilyo sa braso ni Suho para babalaan at pagkatapos ay umalis kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Tiningnan ni Yaong si Siyun na may walang magawa sa kanyang mga mata at pagkatapos ay umalis. Dahil dito, ang leader na si Jisoo at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay araw-araw na nag-aabang sa 3 estudyante sa lahat ng dako, mula sa paaralan hanggang sa tutorial center at kahit sa dinner kung saan nagtatrabaho si Suho. Naroon silang lahat. Pagsapit ng gabi, nang makarating si Siyun sa bahay, sinundan pa rin sila ng mga gangster hanggang sa pintuan. Sinusundan nila ang mga ito 24 paghahati 7 araw-araw. Agad na tinawagan ni Siyun ang babaeng si Yaongyi at nag-imbita na magkita sila. Dumating ang babaeng si Yaongyi sa coffee shop para makipagkita kay Siyun. Agad na nagtanong ang binata, sino ang leader na iyon? Tinawag niya itong si Jisoo, ipinahiram niya sa amin ang matutuluyan at trabaho, pero para sa akin isa siyang basurahan, handa siyang pumatay para lang sa pera, kaya ibigay mo sa kanya ang pera, kahit kalahati lang ng tinanong ni Siyun kung ano ang mangyayari kung hindi niya ibibigay. Ang babae ay sumagot, mamamatay tayo, yun ang mangyayari, at sisirain niya ang buhay tulad ng sa amin. Patuloy na nagtanong si Siyun kung magbigay ba ng pera ay ayos na talaga, at nang marinig niya, yun ang babae ay nanahimik na lang sa bahay ni Belle Effie. Nang natutulog ang tatay, tahimik na pumasok ang binata sa kwarto ng kanyang ama at naghanap ng isang bagay na mahalaga at pagkatapos ay nakakuha ng isang mamahaling relo kinabukasan. Dinala ni Belle Effie ang 2 lalaki sa isang silid pagkatapos ay kumuha ng 15 milyong won at nagsabi na ibigay na lang ito sa kanila para matapos na ang lahat ang pera na. To ay bigay ng tatay ko sa akin. Nagduda si Suho at nagtanong saan mo nakuha ang perang ito. Inamin din ni Byung Seo, palihim kong ibinenta ang relo ng tatay ko. Iiwan din naman ng tatay ko sa akin ang relo na yon. Sinabi ni Siyun kay Byung Seo, salamat. Pero ako na ang bahala, sabi naman ni Suho kay Siyun, mag-report na. Sa pulis ipinakita ng binata ang mga larawan na nagpapakita ng iligal na aktibidad ng mga goons at pagkatapos ay ikinuwento ang sinabi sa kanya ng babaeng si Im. Sinabi ng babaeng ito na ang leader na si Jisoo ay gumawa ng isang pahina online gambling at nakakaakit ng maraming estudyante na sumali dahil kapag nagparehistro ka lang ay may premyong pera ka. Sa una ay hahayaan niyang manalo ng sunod-sunod ang bagong manlalaro na may halagang 10 milyong won, ngunit pagkatapos ay gagawa siya ng paraan para mawala sa manlalaro ang lahat ng pera dahil sinabi ko nga walang libreng tanghalian sa mundo, kaya dahil dito mababaliw ang manlalaro at magdedesisyon na bawiin ang kanilang nawala na kuha ni Jisoo ang impormasyon ng manlalaro, kaya gagawa siya ng paraan upang lapitan sila at pautangin sila para makapaglaro pa. Pero saan kukuha ng pera ang mga estudyante, kaya ang mga bata na iyon ay kukunin ang ari-arian ng kanilang mga magulang sa bahay para ipanagot, kaya dahil dito gagawin ng mga bata ang lahat para makuha magnakaw ng pera mula sa kanilang mga magulang. Ang mga hindi makabayad ng utang ay pinilit pang magdala ng droga, kaya naging kriminal sila at habang buhay ay hindi na sila makakatakas kay Jisoo. Sinabi ni Siyun sa 2 kaibigan na si Jisoo ay nagtago ng ledger at droga sa kanyang tinutuluyan, kaya kailangan lang na maghanap ang pulisya sa lugar na iyon. Umalis ang 3 sa paaralan nang makita nilang naghihintay na ang mga goons sa labas. Sinabi ni Suho sa 2 kaibigan na mag-isa niya susundan ang mga ito. Ipadadala ko ang address ng kanilang tinutuluyan, tandaan ninyong tawagan ang pulis na pumunta roon. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Suho sa kanyang 2 kaibigan at mag-isang pumunta para makipagkita kay Jisoo agad na. Tinanong ng leader si Suho, naghiwalay na ba kayong 3? Nasaan na ang pera? Ibigay mo na dali. Agad namang sinabi ng binata na mamaya na muna ang pera.
Alam mo bang isa ako sa pinakamagaling mag-aral sa paaralan na ito? Ang iyong online gambling website ay, kung babaguhin ang ilang setting, makakakita ka ng doble pa na pera. Ipinakita sa akin ng pinsan ng lalaking nabali ang braso ang iyong website na pandaraya. Kailangan nating magdagdag ng feature para makapag-imbita pa ng ibang manlalaro upang kumalat ang online gambling sa buong paaralan. Ngayon, pwede ba tayong pumunta sa iyong opisina para magkape at pag-usapan pa ng mas detalyado? Tumawa ang leader na si Jisoo sa tuwa at sinabihan si Suho na sumakay sa kotse kasama niya. Nagpaalam si Yonggi sa leader upang manatili at dakpinsi. Ang dalawa pa para dalhin sa kanilang lugar, pumayag din ang leader. Pero sinabihan niya ang alagad ni Seokra na sumakay din sa sasakyan kasama niya, kaya ang buong grupo ay sinamahan ang matapang na binata na si Suho sa pinagtataguan nila nang makita ang dalawang lalaki na lumabas. Tumakbo si Yonggi at binasa kay Xian ang address ng pinagtataguan ng leader at sinabihan na tumawag na siya sa pulis. Nag-text si Xion kay Suho para tingnan kung dinala nga talaga nila si Suho doon sa oras na ito. Nag-alala si Bell Seok kaya sumakay agad siya sa taxi nang tanungin ni Xion kung saan siya pupunta. Agad na sinabi ni Bell Effie na pupunta siya para ibigay ang pera sa kanila at tapusin na ang lahat paano kung may mangyari kay Suho. Pagkatapos ay sumakay si Bell Effie sa taxi patungo sa address na kanyang narinig. Tumakbo rin si Xion para maghanap ng paraan upang tawagan ang pulis. Tinanong ni Seokra ang babae kung ano ang ginagawa niya. Agad namang sinabi ng babae na gusto niyang ipakulong si Jisoo. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito at ayaw mo rin naman iyon ng mga oras na iyon. Dinala din ng mga goons si Suho sa kanilang hideout. Binuksan ni Suho ang recorder sa kanyang relo at sadyang sinabi ang asul na pinto ay maganda talaga. Pagkatapos ay pinindot niya at ipinadala ang recording kay Xion. Dinala ng leader na si Jisoo si Suho sa loob ng bahay at nang sila ay naupo at nag-usap. Agad na hiniling ng leader na si Jisoo kay Suho na ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Agad namang sinabi ng binata, napakahalaga sa akin ang pagkapribado ng personal na impormasyon. Biglang pinalo ng alagad sa likod ang ulo ni Suho at bumagsak siya at ipinagpatuloy ng leader ang pagpalo sa binata ng ilang beses gamit ang pamalo. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ni Suho at nalaman na malapit na ang pulis sa bahay na may asul na pinto. Nagalit siya at sinipa si Suho kaya nawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, dumating si Byung Seok lula ng taxi. Pagkatapos ay natagpuan din niya ang bahay na may asul na pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya agad ang leader at si Suho na karga-karga ng isang guon sa balikat. Agad kinuha ni Byung Seok ang pera at hiniling sa leader na pakawalan mo ang kaibigan ko. Pero pagkatapos ay agad din siyang kinuha at kinalagkad. Isinakay niya si Bell Seok sa kotse at inimpake ang lahat ng ebidensya ng krimen sa sasakyan. Pagkatapos ay narinig ang sirena ng pulis kaya mabilis silang nagmaneho palayo sa oras na ito. Si Xion ay nakasakay sa police car patungo sa hideout na ito. Pagdating, pinindot ng pulis ang doorbell ng bahay ngunit walang lumabas. Para magbukas, nagsimulang magduda ang pulis na ang mga ipinagbigay alam ni Xion sa kanila ay pawang kasinungalingan. Pagkatapos ay sinabi ng pulis sa binata, wala kaming search warrant at wala kaming magagawa sa ilang litrato na ibinigay mo. Umalis din ang pulis. Sakay ng sasakyan, pumunta si Xion sa gilid ng bahay at umakyat sa pader para makapasok sa bahay na ito. Nang makaakyat, ginamit ni Xion ang isang dumbbell para basagin ang salamin at ginamit ang kamay para buksan ang kandado at makapasok sa isang kwarto. Pagkatapos ay nakita niya ang isang bakas ng dugo sa sahig. Agad na tinawagan ni Xion si Suho ngunit hindi makontak. Pagkatapos ay nakita niya ang isang safe na nakabukas sa kotse. Tinawagan ng leader na si Jisoo o si Seokra at hiniling na dalhin mo ang babaeng si Yonggi at makipagkita sa akin agad kundi babarilin ko ang alagad mo. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Seokra kay Yonggi, aalis lang ako sandali at babalik agad. Kunin mo ang card at umupa ng matutuluyan ng ilang araw. Huwag kang susunod sa akin sa sandaling ito. Nakatanggap si Yonggi ng tawag mula kay si Xion na nagsasabing nakapunta na ako sa hideout na itinuro mo pero wala akong nakita rito. Mukhang dinala na nila si Suho. Agad na hiniling ng babae kay Xion na mag-download ng isang location application at ibahagi ang kanyang lokasyon sa binata. Ngayon, kailangan mo lang sumunod sa akin. Siguraduhin mong dalhin mo ang pulis doon kundi tapos na tayong lahat. Sumunod si Yonggi at sinabi kay Seokra na sumama na ako sa iyo. Pagkatapos, nakatanggap si Xion ng mensahe mula kay Yonggi na nagsasabing pumunta ang binata sa isang parke. Dahil marahil nandoon si Suho, agad na tumakbo si Xion papunta sa parke na sinabi ni Yonggi. Pumunta sina Seokja at Yongyeon sa parke para hanapin ang leader na si Nabuksan niya ang padlock at pumasok sa loob. Patuloy na ibinahagi ni Yongyeon ang kanyang lokasyon kay Seunghyun habang naglalakad samantala. Humingi ng paumanhin si Seokjae kay Yongyeon dahil nadala niya ang babae sa kriminal na organisasyon ng leader na si Jisoo. Sa sandaling iyon, dumating din si Seunghyun sa inabando ng parke. Pagkatapos ay nakita niya ang mga kotse ng mga guon na nakaparada sa labas. Nabuksan ni Seunghyun ang pinto para makapasok at pagkatapos ay tinawagan ang pulis para mag-report ng krimen. Pumunta sina Seokra at Yonggi para makipagkita sa leader na si Jisoo. Agad na nagtanong si Jisoo kay Seokra, hindi ba't mabuti ang
pagtrato ko sa iyo, ay bakit mo ako gustong traidorin? Pagkatapos ay sinampal niya si Seokra. Patuloy na pinalo siya ng pamalo ng paulit-ulit. Dahil sa iyo kaya nagbago si Jihira nang sinabi ni Yeonnay na tumigil na sila, kaya sumagot ang pinuno at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin at ikulong si Yeonnay sa loob. Sinabi ng pinuno sa 14 na taong gulang niyang tauhan na gamitin ang kutsilyo para patayin si Jihira dahil bata pa raw ito at hindi makukulong. Nakulong si Yeonnay kasama sina Suho at si Ibyong. Gagamitin na ng pinuno ang kutsilyo para saksakin si Suho nang biglang dumating si Seokja at tinulak siya pabagsak. Inutusan ni Seokja ang lahat ng tauhan ni Jisoo na manatili roon, kung hindi ay sasaksakin niya silang lahat. Pagkatapos, nag-away sina Seokja at ang pinunong si Jisoo. Maraming suntok ang natanggap ni Seokja mula sa pinuno, ngunit pagkatapos ay napatumba rin niya ito. Nakasalampak si Jisoo sa lupa. Agad niyang dinampot ang kutsilyo at hindi inaasahang napatumba si Seokja. Kumuha si Yoon ng matigas na bagay at pinalo ng malakas sa ulo si Jisoo. Pagkatapos ay dinampot niya ang kutsilyo at tinakot ang mga tauhan na papalapit. Tumayo ang pinuno at nilapitan si Yoon at kinontrol ito, dahilan upang malaglag ang kutsilyo sa lupa. Sinabi niya kay Yoon na dahil lang sa pagkakakita sa iyo, kaya nagbago si Jihira. Plano pa sana niyang tapusin si Yoon, ngunit bigla siyang nakarinig ng sirena ng pulis, kaya huminto siya. Lumitaw si Shun at sinabi sa pinuno na dumating ang pulis at re-research in nila ang lahat ng sasakyan niyo sa baba. Agad na tumakas si Jisoo at ang kanyang mga tauhan. Lumapit si Shun at kinalagan ang tali ng dalawa niyang kaibigan. Hindi pa nagtatagal, biglang bumalik ang pinuno kasama ang kanyang mga tauhan. Hawak niya ang telepono ni Shun na may tunog ng pulis at pinuri ito, ang talino mo talaga. Sinira niya ang telepono at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Matindi ang paglaban ni Shun at Suho sa mga nagingit-ngit na mga goons. Lumapit ang pinuno, dinampot ang kutsilyo, at inutusan si Yoon at ang batang tauhan na mabilis na umalis doon. Tumakbo silang tatlo at nakita ang pulis, kaya agad silang tumakas mula sa pulis. Ngayon, si Shun ay sinisipa ng paulit-ulit ng dalawang goons. Lumabas ang pinuno at ipinahid ang kutsilyo sa pisngi ni Shun. Mabuti na lang at lumabas ang mga pulis at tinutukan ng baril ang lahat ng mga goons. Itinulak ng pinuno ang isa niyang tauhan sa mga pulis, pagkatapos ay tumakas ito. Agad na hinabol ni Shun ang pinuno na si Jisoo. Tumakbo ito ng ilang sandali at inakalang walang sumusunod kaya huminto siya. Ngunit hindi inaasahang nakita niya si Shun na lumabas. Agad siyang pumulot ng isang patpat at lumapit upang makipaglaban sa pinuno, ngunit siya ay napatumba nito. Pagkatapos, agad siyang kumuha ng kutsilyo at naghahanda na saksakin nang dumating si Suho at nagsabing simulan na natin ang laban. Ngayon, patuloy na umiiwas si Suho sa pagwawala ng kutsilyo ng pinuno. Pagkatapos ay ginapos ng dalawang binata ang pinuno. Na-neutralize ni Suho ang kutsilyo ng pinuno, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng matindi. Kinuha ni si Hyun ang kanyang sinturon at itinali ito ng mahigpit sa pinuno, ngunit pagkatapos ay napatumba rin siya nito. Ipinagpatuloy ni Suho ang pakikipaglaban sa pinuno at muling sinuntok sa mukha ng paulit-ulit. Kumuha si Shun ng isang bloke at ipinukpok sa binti ng pinuno. Agad na sumipa si Suho na nagpabagsak at nagpawalang malay sa pinuno. Agad na tinanong ni Suho si Shun na bakit naglakas loob kang habulin siya ng mag-isa. Agad namang sinabi ni Shun na hindi ba dumating ka rin? Tinawag ni Suho si Shun na baliw na bata at pagkatapos ay tinali ang pinuno na si Jisoo malapit sa babaeng si Yoon. Habang tumatakas, itinulak ni Jihira ang dalawa palabas ng pinto at naiwan siyang mag-isa. Sinabi niya kay Yoon na umalis na, wala kang kinalaman dito at pagkatapos ay hinila ng batang tauhan si Yoon at tumakas. Dumating din ang mga pulis at tinutukan ng baril si Jihira. Pagkatapos, maraming sasakyan ng pulis ang dumating at inaresto ang lahat ng goons at dinala sa presinto. Pag-akyat ng pinuno sa sasakyan, nakita niya si Jihira. Agad siyang nagsimulang magmura at pagkatapos ay binangga ni Jihira ang ulo niya ng malakas sa mukha ng pinuno. Ngayon, nagkita-kita ang tatlong binata. Isang pulis ang lumapit at hiniling kina Shun at Byung-seok na pumunta sa presinto para kumuha ng pahayag. Pagdating sa presinto, may isang lalaking nakasuot ng itim na vest ang lumabas at sinabi sa dalawang binata na nakausap ko na ang hepe. Hindi sila magpapaalam sa eskwelahan o pamilya ninyo, kaya consider na wala kayong kasalanan sa insidenteng ito. Pagkatapos ay sinabihan si Shun na umuwi na. Tumayo si Shun, umalis at bumalik upang sabihin sa lalaking ito na maliban sa pinuno na si Jisoo, ang iba ay walang kasalanan. Sila ay tinakot at ginagamit lamang. Umaasa akong magiging malumanay ka sa kanila. Pagkatapos magsalita, umalis si Shun. Agad na hiniling ni si Byung sa lalaki na huwag sabihin ito sa kanyang tatay. Ngunit sinabi niya na hindi maaari. Pagkatapos ay dinala niya si Byung sa silid para sa pribadong pagkikita sa pinuno na si Jisoo. Sinabi ng lalaki kay si Byung na sabi ng inyong ama, ang senador, na ibalik mo sa kanya ang ginawa ng taong ito sa iyo, ang lalaking nakasuot ng vest. Agad siyang sumuntok sa mukha ng pinuno para maging halimbawa kay si Byung. Pagkatapos ay tinuruan niya ang binata kung paano tiyakin ang tama ang atake. Paulit-ulit na hamon ng pinuno ang nagpainis ng husto kay si Byung. Pagkatapos, galit na umalis ang binata at ang gawin niya ay manahimik na mailabis na galit sa mukha. Paglabas ni Shun, nakita niya si Yoon na nakatayo sa labas ng istasyon ng pulisya. Agad na nagtanong ang dalaga, ayos lang ba si Gyura? Agad namang sinabi ni Shun na inimbestigahan siya pero siguro ayos lang. Sinabi rin ni Yoon na nawala na lahat ng bata, mukhang umuwi na silang lahat. Pagkatapos, dinala ni Shun si Yoon sa ospital upang bisitahin si Suho. Sinabi ni Suho kay Shun na ang tatay ni Byung
Si Hee-byum na ang nag-ayos ng lahat. Wala tayong kinalaman dito. Sinabi rin ni Suho na parang ang tatay niya ay presidente o kung anuman. Binayaran pa ng sekretarya ng tatay niya ang bayarin ko sa ospital. Agad na sinabi ni Shun na ang tatay ni Hee-byum ay kongresista. Ang tatlo ay nagsimulang mag-usap ng masaya. Sa bahay ni Hee-byum, ngayon, hawak ng tatay niyang kongresista ang isang pamalo ng golf. Inutusan niya si Hee-byum na dumapa. Pagkatapos, sinabi ng tatay niya na bakit pa kita pinalaki. Wala ka talagang pag-asa. Pagkatapos, paulit-ulit na pinalo ng tatay niya ang katawan ni Hee-byum gamit ang pamalo. Kinaumagahan, pagdating ni Hee-byum sa paaralan, pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Tinanong nila kung siya, si Shun, at si Suho ba ang nakabihag sa buong gang na pinuno ng website ng pustahan. Nang tumango ang binata bilang kumpirmasyon, nagsimulang mamangha ang mga kaibigan at paulit-ulit na nagtanong kay Han Hee-byum tungkol sa pambihira niyang nagawa. Sa oras ng tanghalian, ngayon, kumakain ng magkasama ang tatlong binata. Agad na inanyayahan ni Hee-byum ang dalawa niyang kaibigan na kumain sila sa pagtatapos ng linggo. Nang marinig niya ang dalawa niyang kaibigan na binanggit si Yoon, agad na nagtanong si Hee-byum na sino si Yoon. Pagkatapos ay nalaman niya na ito pala ang dalagang pumalo sa ulo ni Jisoo noong isang araw. Nang sabihin ni Shun na nakatira si Yoon sa bahay ni Suho pansamantala, nagsimulang magpakita si Hee-byum ng mukha na hindi masaya. Kinabukasan, nagsimulang ayusin ni Hee-byum ang kanyang buhok para maging napakaayos. Naghahanda siyang kumain kasama ang dalawa niyang kaibigan. Kumuha siya ng ilang pera mula sa kanyang bag para manlibre sa kainan. Pagkatapos, nag-log in si Hee-byum sa Instagram ni Suho. Nag-click sa listahan ng mga sinisundan at nakita ang larawan ng isang babae. Agad na nag-click si Hee-byum at nakita niya na iyon pala ang Instagram ni Yoon, kasama ang maraming magkasamang larawan nilang dalawa. May mga larawan pa na masyadong malapit. Kitang-kita ang kalungkutan sa mukha ni Hee-byum habang tinitingnan ang mga larawan. Dumating si Hee-byum para makita sina Suho at Yoon. Sinubukan ng binata na kausapin si Suho, ngunit si Suho ay naistorbo ng mga sinasabi ni Yoon. Isang bagay na nagparamdam kay Hee-byum na naiwan siya. Pagpasok sa coffee shop, inakay din ni Yoon si Suho para humanap ng upuan at hiniling pa kay Suho na umupo sa kanyang tabi. Nang makita ito ni Hee-byum, labis siyang nainis. Dumating si Shun at lumapit para makipag-usap ng masaya kina Suho at Yoon. Si Hee-byum ay nakaramdam ng labis na pagkairita, kaya nagdahilan siya upang umalis at bumili ng inumin. Pagkatapos niyang makabili ng 4 na lata ng inumin, nakita niya ang ilang kaibigan mula sa dati niyang paaralan, kaya agad na tumakbo si Hee-byum upang iwasan sila. Nagtago si Hee-byum sa isang silid at narinig niyang tinatawagan siya ng mga ito. Ngunit nalaman ng binata na naiwan pala niya ang kanyang telepono sa karaoke room. Pagbalik niya sa karaoke room, nakita niya si Yoon na sinagot ang kanyang telepono. Agad na kinuha ni Hee-byum ang telepono, ibinaba ang tawag, at pagkatapos ay sinigawan si Yoon dahil sa pagsagot sa kanyang telepono nang walang pahintulot. Agad na namagitan si Suho at si Yoon naman ay nagdamdam at umalis. Agad na tumakbo si Suho para sundan si Yoon upang konsulahin. Pumasok ang mga kaibigan mula sa dating paaralan sa silid at malakas na hinimok si Hee-byum. Agad na nagsalita si Shun upang pigilan ang mga kaibigang ito. Pagkatapos ay umalis na rin sila. Kinabukasan, habang nakayuko si Hee-byum sa mesa, malakas na nagtatawanan ang ilang kaklase sa klase. Agad na sumigaw ng malakas si Hee-byum at hiniling sa mga kaibigan na tumahimik. Nang makita niyang nakangisi ang kanyang kaibigan, agad na lumapit si Hee-byum at pagkatapos ay hinawakan ang kwelyo ng kaklase. Agad na dumating si Shun upang mamagitan, ngunit patuloy pa rin na lumalapit si Hee-byum. Nang lumapit si Suho at inakbayan si Hee-byum upang umalis, agad na itinaboy ng binata. At sinabing huwag mo na akong akbayan at nag-iisang umalis na ikinagulat ni Suho at Shun. At lumalabas na ang mga kaibigan na nakita kahapon sa karaoke room ay iyon pala ang mga nangbubuli kay Hee-byum sa dati niyang paaralan. At ang mga kaibigan na ito ay paulit-ulit ding tumatawag kay Hee-byum kaya kinailangan ng binata na patayin ang kanyang telepono. Kinabukasan, pumunta sina Shun at Suho sa bahay ni Hee-byum dahil hindi siya makontak sa telepono. Inanyayahan ni Hee-byum silang dalawa na pumasok sa bahay. Pagpasok ni Suho, nakita niya na malaki at maganda ang bahay ng kaibigan kaya naglibot siya sa lahat ng dako. Pagkatapos ay nakita niya ang larawan ng pamilya ni Hee-byum kaya agad siyang nagsabi na ang saya tingnan ng pamilya mo, di ba? Agad namang sinabi ni Hee-byum na hindi sila ang pamilya ko. Inampon ako ng tatay ko noong nagsisimula pa lang siyang maging politiko na may kapangyarihan at pera. Ang pag-ampon sa akin ay paraan niya para itaas ang halaga ng kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Shun si Hee-byum tungkol sa mga kaibigan na nakita sa karaoke room. Ngayon ay ikinuwento na ni Hee-byum sa dalawa niyang kaibigan kung paano siya pinahirapan ng mga kaibigan na iyon sa dati niyang paaralan at kinailangan niyang maospital ng maraming beses kaya napilitan siyang lumipat ng paaralan. Sinabi rin ni Hee-byum na pagkatapos magkita sa karaoke room, paulit-ulit siyang tinatawagan ng mga ito para iayahain siyang makipaglaro sa kanila. Agad na nagtanong si Suho na bakit nila ginagawa iyon sa iyo.
Sinabi ni Ji Byum na tahimik lang at mahiyain ang buhay ko, ngunit gusto nila akong bulihin para itaas ang kanilang estado sa dati kong paaralan. Agad na inutusan ni Suho si Ji Byum na tawagan ang mga tarantado na iyon. Pagsisisihin ko sila sa iyo. Ang mga kaibigan na ito ay kumakanta ngayon ng karaoke nang masaya nang matanggap nila ang tawag ni Ji Byum. Masiglang sinagot nila ang tawag at inanyayahan si Ji Byum na pumunta at makipaglaro para masaya. Dinala ni Ji Byum ang dalawang kaibigan sa karaoke room. Lakasan ng loob ni Ji Byum na hilingin sa pinuno na humingi ng tawad sa kanya. Nang lumapit ang lalaking ito at paulit-ulit na ng uyam kay Ji Byum, agad na piningot ni Suho ang tainga nito ng malakas. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lalaking ito na humingi ng tawad ng taos puso. Ang lalaki ay umiwas. Si umiwas at tiningnan ng masama at sinabing humihingi ako ng tawad. Sinabi ni Ji Byum na hindi ka taos puso sa paghingi ng tawad kaya sasapakin kita. Agad na sinampal ng malakas ng binata. Hindi rin nagpapatalo ang lalaki at galit na gumanti ng sampal kay Ji Byum na nagpabagsak sa salamin nito. Agad na hinawakan ni Suho ang kwelyo ng lalaki. Ngunit ngayon ay nawalan na ng kontrol si Ji Byum at naloka. Hinawakan niya ang mikropono at naghahandang paluin ang pinuno para mawalan ng malay. Ngunit pinigilan siya ni Suho. Nagulat din si Suho sa labis na pagkawalang kontrol ni Ji Byum kaya niyakap niya ang kaibigan at inalis ito sa karaoke room. Naiwan si Seunghyun at nagsalita sa mga bully. Huwag na kayong makipag-ugnayan kay Ji Byum. Paglabas, patuloy na nagreklamo si Ji Byum at hiniling kay Suho na huwag na siyang akbayan pa. Bakit mo palagi akong inuutusan na gawin ito at iyon? Bakit mo ako pinigilan na saktan sila? Alipin mo ba ako? Galit na galit si Suho nang marinig iyon, kaya hinawakan niya ang kwelyo ni Ji Byum at idinikit ito sa pader. Agad na namagitan si Shun sa dalawang magkaibigan. Umalis din si Ji Byum na may puno ng pagkadismaya ang mukha. Agad siyang sinundan ni Shun at tinanong si Ji Byum na anong problema mo? Tinatakot mo ako. Sinabi ni Ji Byum na ayos lang siya at pagkatapos ay umalis. Habang naglalakad si Ji Byum, paulit-ulit siyang nakakatanggap ng mga tawag mula sa mga bully na kalaban niya kanina. Hinahanap din ng mga ito si Ji Byum para gawin ang hustisya sa nangyari. Mabilis na tumakbo ang binata at nakita niya ang dalawang kaklase na dating tauhan ng Big Boss na si Yang Bin. Lumabas ang mga bully sa dati niyang paaralan, ngunit nang makita nila ang mga matatangkad at maskuladong guon, nagsimula silang mag-ina. Nang magsimulang magmura ang mga bully kay Ji Byum, lumapit ang mga kaklase at hinila ang mga walang kwentang bully na ito. Pagkatapos ay binigyan nila ng leksyon ang mga bully na ito. Nang makita ni Ji Byum na malakas pa rin siyang minumura ng pinuno, agad siyang lumapit at sinipa ito. Pagkatapos ay baliw na tinapakan niya ang pinuno. Ang mga kaklase ay masiglang nagpalakpakan na nagparamdam kay Ji Byum na mas nagingit-ngit pa. Dahil doon, nakahanap si Ji Byum ng bagong grupo ng kaibigan na maaaring protektahan at itaas ang kanyang estado. Pagkatapos ay nagyaya silang lahat sa club para magdiwang ng magkasama. Ngayon, kumuha si Ji Byum ng tumpok ng pera at sinabing sige, mag-enjoy kayo ng husto, na ikinagulat at ikinamangha ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-follow sa Instagram ng bawat isa. Nagsimula na ring mag-aral uminom si Ji Byum para ipakita ang pagiging sopistikado sa harap ng bago niyang mga playboy na kaibigan. Pagkatapos ay nag-login siya sa Instagram ni Suho at nag-iisip na i-unfollow. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, nagdesisyon din siyang pindutin ang i-unfollow at nagsimulang magpakita ng galing sa pagligaw sa mga kaibigan. Dinala ni Ji Byum ang bote ng alak sa mesa ng grupo ng mga magagandang babae at ipinakita ang galing sa pag-aalok ng inumin ng sopistikado. Kinuha din ng magandang babae ang bote ng alak at nagbuhos ng alak para kay Ji Byum. Pagkatapos ubusin ng binata ang baso ng alak, naramdaman niya na napakaganda ng kanyang aura. Kinabukasan, nahuli sa klase si Ji Byum dahil lasing siya mula sa inuman kagabi. Pagkatapos, ramdam niya na magaan pa rin ang kanyang ulo. Agad na nagtanong si Shun na uminom ka ba? Hindi sumagot si Ji Byum at pumunta sa likod ng klase para makipag-usap sa dalawang guon na nakita niya kagabi. Masiglang nakipag-usap si Ji Byum sa kanila na nagparamdam kay Shun ng laking pagdududa. Sa oras ng science experiment, hindi rin makaupo si Ji Byum kasama sina Shun at Suho at sa halip ay umupo sa iisang mesa kasama ang dalawang guon. At masayang nakikipag-usap. Lumapit si Shun at hiniling kay Ji Byum na lumabas para mag-usap. Nagtanong si Shun na bakit ka biglang naging malapit sa dalawang guon na iyon. Nagpakita si Ji Byum ng mayabang na saloobin at sinabing hayaan mo ako kung ano ang ginagawa ko. Ang gagong si Suho ay minamaliit ako mula pa sa simula. Tinitingnan niya lang akong alipin niya. Biglang lumapit si Suho mula sa likuran at nagtanong na siniraan mo ako sa likod ko. Agad na sumagot si Ji Byum na bakit? At umalis ng malamig. Nang gabing iyon, dinala ng guon na kaibigan si Ji Byum sa club. Pagkatapos ay nakita nila ang big boss na si Yang Bin. Agad na ipinakilala ng big boss kay Ji Byum ang grupo ng kanyang mga girlfriend sa bago niyang paaralan. Kasama ng isang lalaking sikat na boksingero. Nang tanungin ni Yang Bin kung hindi na ba niya kasama sina Shun at Suho, agad na sinabi ni Ji Byum na ang gunggong na si Suho ay iniisip na hari siya o ano. Tuwang-tuwa si Yang Bin nang marinig iyon at sinabing kailangang turuan ng leksyon ang gagong iyon balang araw. Pagkatapos ay nagsimula silang lahat na masayang uminom ng magkasama. Sa paaralan, ngayon ay mas malapit na si Ji Byum sa bago niyang mga playboy na kaibigan. Nagsimulang magsigarilyo ang binata kasama ang mga kaibigan at nagmayabang ng kanyang mga tagumpay sa pag-akit ng mga babae. Pagpasok sa klase,
lumipat si Zi Byung sa likod na mesa para maupo malapit sa dalawang guon. Nakipagkita si Shun ng pribado sa dalawang guon. At sinabing huwag nang gamitin si Byung Seok. Byung Seok, ulit ang perang pinambili ninyong dalawa ng sapatos at pinanggastos ay hindi ba't galing lahat kay Byung Seok? Byung Seok, sabi naman ng bully. Ano namang magagawa ko kung kusa siyang nagbigay? Tinalikuran sila ni Yeon Shun, at paglabas ay nakita niya si Suho, na naghihintay sa kanya pagdating sa school canteen. Sinabi ni Suho, kay Seon, na huwag na siyang mag-abalang pansinin pa si Byung Seok. Ngunit nagtataka pa rin si Seon, bakit kaya kami iniwanan ni Byung Seok? Pagkatapos ay mayabang na naglakad ang bully sa klase at nagdala ng grupo ng mga kaibigan kasama si Byung Seok, at kumuha ng pagkain nang hindi man lang pumipila. Malakas na tinawag ni Suho, ang grupo at nagtanong, hindi ba kayo pipila tulad ng iba? Pagkatapos ay tinulak niya ang bully at ito'y bumagsak sa sahig. Kaagad namang pumila ang mga kasama nila at ayos na ang lahat, ngunit nakatayo pa rin si Byung Seok, lumapit si Suho, at tumingin ng diretso sa mukha ng taong minsan niyang naging matalik na kaibigan at sinabing, pumila ka Byung Seok. Agad namang sumagot ang lalaki, ayoko, kaya naman itinumba siya ni Suho, tumayo si Byung Seok, at tumitig kay Suho, para ipakitang hindi siya matatakot. Pagkatapos ay umalis sila kasama ng kanyang mga kaibigan at iniwanan ang tanghalian sa labas. Nagtanong si Byung Seok, sa bully, may nakakatalo ba sa gagong iyon? Gusto ko siyang patayin kahit magkano pa ang kailangan kong bayaran. May nakakatalo ba sa gagong iyon? Gusto ko siyang patayin kahit magkano pa ang kailangan kong bayaran. Naalala ng bully ang boksinggero na nakita niya noong nakaraang gabi at ipinakita kay Byung Seok ang mga astig na video ng pakikipag-away ng boksinggero na ito, kaya pumunta silang lahat sa bagong paaralan ni Yang Bin upang makipagnegosasyon sa boksinggero. Agad na nag-alok si Byung Seok ng 1,000,000 won na labis na ikinatuwa ng boksinggero, kaya nagkasundo silang gawin ang labanan sa mismong kaarawan ni Suho, at ang wrestling match ay ipa-live stream din para mas maganda sa gabi. Nagpatuloy si Suho sa pagiging shipper nang pumasok siya sa isang gusali para maghatid ng delivery para sa isang customer. Sa labas ay sinimulan na ni Yang Bin at ng dalawang bully na idisable ang front brake system ng motorsiklo ni Suho. Nandoon din si Byung Seok para panoorin ang lahat. Pagkatapos nagmaneho si Suho at nagpatuloy sa paghahatid, ngunit nalaman niya na wala ng preno ang harapang gulong ng kanyang motorsiklo. Kinailangan niyang umilag at lumiko ng paulit-ulit para maiwasan ang mga sasakyang nasa unahan hanggang sa bumagsak siya sa kalye at halos wala ng buhay. Nagsimulang mag-alala ang mga walang hiya na nakatingin sa malayo dahil sa takot na baka tuluyan nang namatay si Suho, kaya agad silang umalis sa pinangyarihan. Si Byung Seok ay nanatiling nakatayo at nakatingin ng may mukha na hindi maipinta. Pagkatapos ay bumangon si Suho at nagmamadaling lumingon sa paligid. Kinabukasan huli si Suho sa pagpasok sa klase at pilay ang isang paa. Pagkatapos ay nakita niya ang kaklase niyang si Byung Seok na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ng break, sinabi ni Suho sa kanya, huwag mo akong titigan ng ganyan na susuka ako layas. Kaya naman, dumating na ang kaarawan ni Suho. Sina Yonggi at Seon ay abalang nag-aayos ng birthday party para kay Suho. Sa bahay ng binata, naghihintay naman ang boksinggero kay Suho sa fighting ring, kaya tinawagan niya si Baekjin, Byung Seok, para hikayatin si Suho na pumunta sa lugar, ngunit hindi niya ito makontak, kaya naisipan niya ang isang ideya habang nakahiga si Yonggi at naghihintay kay Suho para kumain sa birthday party. Nakatanggap siya ng text mula kay Baekjin. Byung Seok, inaanyayahan niya si Yonggi na makipagkita sa kanya ng sandali lamang. Huwag mong sabihin kina Suho at Seon, gusto lang kitang bigyan ng regalo. Kaya sinabi ni Yonggi kay Seon, pupunta lang ako sa convenience store. At mabilis siyang tumakbo palabas nang nakita niya si Baekjin. Byung Seok, humingi ng paumanhin si Yonggi dahil sa paggamit niya ng telepono nito nang walang paalam noon. At inimbitahan siyang dumalo sa birthday party ni Suho upang makipagbati kina Suho at Seon. Nagpakita si Baekjin, Byung Seok, ng mayabang na ugali at sinabing, wala akong dahilan para makipag-ayos sa kanya. Tumingin sa tabi si Yonggi at nakita niya ang boss na si Yang Bin at ang kanyang mga kasamahan na nakaabang na doon. At si Baekjin, Byung Seok, ay tuwang-tuwa habang naglalaro ng game si Suho. Kasama si Seon, naghihintay na siyang umuwi si Yonggi dahil gutom na siya. Nagpainit si Suho ng pizza. Tinawagan ni Seon si Yonggi, ngunit hindi niya ito makontak. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lihim na mensahe na ipinadala ni Yonggi kay Suho. Pinindot ni Seon para tingnan ang mensahe at nakita niya na si Yonggi ay bihag at ang address ng bahay kung saan siya nakakulong. Naalala ni Seon at may feeling na siya na si Baekjin, Byung Seok, ang nag-set up nito para maghiganti kay Suho. Agad namang nag-reply si Seon, pupunta ako dyan agad. Pagkatapos ay binura niya ang mga mensaheng ito at pinatay ang cellphone ni Suho. Sinabi ni Seon kay Suho, pupunta lang ako sa convenience store habang naghihintay kay Suho. Nagtanong si Baekjin, Byung Seok kay Yonggi, kayo ba ni Suho ay nagde-date? Pinatuloy ka niya sa kanyang bahay at binigyan ka pa ng trabaho. Sigurado akong may binigay ka sa kanya, kaya ganyan ang pagtrato niya sa iyo. Kayo ba ni Suho ay nagde-date? Pinatuloy ka niya sa kanyang bahay at binigyan ka pa ng trabaho. Sigurado akong may binigay ka sa kanya, kaya ganyan ang pagtrato niya sa iyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Seon sa bahay at hinanap ang mga nagbihag kay Yonggi. Habang naglalakad siya, pinagmasdan niya ang mga bagay na nasa paligid niya.
Pagkatapos ay nakita niya ang mga goons at si Yonggi, naglabas si Xion, ng wrench mula sa bulsa ng kanyang pantalon at naghanda sa pakikipaglaban. Nagulat ang mga goons na si Xion, ang dumating at hindi si Suho. Agad namang hinawakan ni Xion, ang kamay ni Yonggi at tumakbo. Sabi ng boksingero kay Baekjin, Byung-seok, nasaan si Suho? Nasaan si Suho? Hinabol ng mga goons ang dalawa pababa ng hagdan. Naglabas si Xion, ng wrench para lumaban upang makatakas si Yonggi, tumakbo si Yonggi, habang tumatawag sa pulis. Tumakbo si Xion. Sa isang palapag ngunit natumba siya. Tumayo si Xion, at nakipag-away sa mga goons, ngunit natumba ulit siya. Agad na tumingin ang binata sa tambak ng semento na nasa harap niya. Inihagis ni Xion, ang wrench patungo kay Yangbin, at mabilis na tumakbo sa unahan. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang sako ng semento sa mukha ng mga goons. Nang mabulag sila, kinuha ni Xion, ang balde at ipinukpok sa ulo nila, kaya natumba sila. Kinuha ni Xion, ang bakal na tubo at akmang ipupukpok sa kanyang matagal ng kaaway na si Yangbin, nang biglang dumating ang boksingero at iniligtas siya. Sinugod ni Xion, ang lalaki gamit ang bakal na tubo, ngunit dahil sa mabilis na galaw ng boksingero ay sunod siyang sinuntok at bumagsak ang binata. Sinamantala ng walang hiya na si Yangbin ang pagkakataon at pinulot ang bakal na tubo, ngunit agad siyang pinigilan ni Baekjin, Byung-seok, at sinabing, walang kinalaman si Xion dito, hayaan mo na siya. Walang kinalaman si Xion dito, hayaan mo na siya. Sumagot naman si Yangbin, iyan ang problema mo, maisamaan kami ng loob ng taong ito. Iyan ang problema mo, maisamaan kami ng loob ng taong ito. Nang makita niya na patuloy si Baekjin, Byung-seok, na pinipigilan siya, lumapit si Yangbin, at sinabing, andito kami para tulungan ka, bobo. Kaibigan mo siya kaya hindi mo na kami kaibigan. Andito kami para tulungan ka, bobo. Kaibigan mo siya kaya hindi mo na kami kaibigan. Pagkatapos ay kinuha ni Yangbin, ang bakal na tubo na hawak niya at sunod-sunod na pinalo si Xion, pumatay na. Umalis si Baekjin, Byung-seok, lumabas ang boksingero at sinabi sa kanya, palitan mo ang airing date kasama si Suho, pero kailangan mong bayaran ako para sa araw na ito, ha. Palitan mo ang airing date kasama si Suho, pero kailangan mong bayaran ako para sa araw na ito, ha. Sunod-sunod na binugbog si Xion, ng mga bully na kaklase niya. Pagkatapos ay binalitaan sila ng mga kasamahan nila na parating na ang pulis, kaya mabilis silang tumakas. Lumapit si Yangbin, at bumiti kay Xion. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba panalo ka na? Pagkatapos ay kumaripas din siya ng takbo. Nagising si Xion, at nakita niyang nasa loob siya ng ambulans. Sa sandaling iyon, kumukuha ang pulis ng statement mula kay Yonggi, nang sasabihin na sana ni Yonggi ang buong pangyayari sa pulis. Agad siyang pinigilan ng binata. Sinabi ni Xion, sa pulis, ako lang mag-isa ang pumunta dito. At sinabi niya kay Yonggi na huwag ikwento ang nangyari kay Suho. Sa bahay, patuloy na naghihintay si Suho, na walang umuwi para makasama siyang magparty. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang cellphone na nakatago sa sofa ng paalis na si Baekjin, Byung-seok. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Seung-hyun. Sinabi ni Seung-hyun sa kanya na, tumigil ka na, huwag mo nang galawin si Suho. Ngunit mabilis niyang pinatay ang tawag. Dumating ang ama ni Xion, sa ospital at nagtanong kay Xion, nakipag-away ka ba kaya ka nasugatan? Sinabi ni Xion, nakatumba lang ako sa hagdan. Sinabi ng ama niya, pagkalabas mo sa ospital ililipat kita ng paaralan. Hindi pumayag si Xion. At sinabi sa kanyang ama na parang sinisisi siya, kailan ka pa naging interesado sa akin? Kinabukasan pumasok si Suho sa klase, ngunit wala si Seung-hyun, pati si Baekjin, Byung-seok ay wala sa klase. Tinawagan ni Suho, si Seung-hyun, ngunit hindi ito sumagot. Nag-text si Seung-hyun kay Suho, may nangyari sa bahay kaya hindi muna ako papasok sa paaralan ng ilang araw. Agad na hinanap ni Suho si Yonggi at tinanong, bakit hindi ka umuwi kahapon? May nangyari ba? Humingi lang ng paumanhin ang dalaga kay Suho, dahil hindi siya umuwi para sa birthday party niya at wala nang sinabing iba pa. Nag-doorbell si Suho sa bahay ni Seung-hyun, ngunit walang nagbukas. Pagkatapos ay pumunta si Suho sa klase at tinanong ang dalawang bully, bakit hindi pumasok si Byung-seok? Sumagot ang grupo, hindi namin alam dahil hindi namin siya makontak. Sinabi ni Suho, kapag nakontak niyo siya, sabihin niyo sa kanya na bayaran niya ang gasto sa pag-aayos ng motor ko. Nang magulat ang bully, sinampal siya ni Suho at sinabing, kung hindi niyo binayaran ang gasto sa pag-aayos ng motor, papatayin ko kayong dalawa. Hinila ng dalawang bully ang kanilang mga kasama patungo sa bubong para subukang makipag-ugnayan kay Byung-seok. Si Baekjin, Byung-seok, labis din silang natatakot at nag-isip na baka totoong patay na si Xion. Sa sandaling ito nakatayo malapit si Suho, at narinig niya ang lahat ng pinilit siyang umamin ni Suho. Gamit ang pisikal na pananakit inamin ng maliit na bully ang lahat at sinabing si Baekjin, Byung-seok, ang nagplano ng lahat. Umuupa siya ng isang boksingero para bugbugin ka doon lang kami para manood. Agad na tumakbo si Suho at hinanap si Yonggi at nagtanong, saang ospital si Xion? Sinabi ng dalaga, nakalabas na siya sa ospital ngayon. Nang paalis na si Suho, sinabi ni Yonggi, sinabihan ako ni Xion na itago ang sikreto sa iyo, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, ha. Nakalabas na si Xion sa ospital at umuwi. Sa sandaling ito may nag-doorbell. Nang marinig ni Xion
ang boses ni Suho. Suho, sa labas nagtanong siya, anong nangyari? Anong nangyari? Sabi ni Suho, Suho, pahingi naman ng isang basong tubig, ipahingi naman ng isang basong tubig. Kaya nagsuot ng jacket si Siun, at binuksan ang pinto nakita ni Suho. Suho, ang kamay ni Siun, na may benda kalmadong sinabi ni Suho. Suho, kay Siun, bukas na ang final exam kailangan mong pumasok sa paaralan ha. Bukas na ang final exam kailangan mong pumasok sa paaralan ha. Pagkatapos ay umalis si Suho. Pag-uwi ng ama ni Baekjin, Byung-seok, na isang artista. Binalitaan na siya ng pulisya, tungkol sa lahat agad siyang pumasok sa silid at binugbog si Baekjin. Byung-seok, na parang isang sirang anak at paulit-ulit na minumura ang walang hiya. Bakit mo ba pinapahiya ang mukha ko ha? Bakit hindi ka na lang manahimik? Bakit mo ba pinapahiya ang mukha ko ha? Bakit hindi ka na lang manahimik? Dadala kita sa ibang bansa tapos mamatay ka na para sa akin, salamat sa iyo. Tinangka ng butler na pigilan siya, ngunit naglakad pa rin palayo si Baekjin. Byung-seok, pagkatapos ay sumakay siya sa isang taxi, agad na kinuhanan ng butler ng litrato ang plate number ng taxi. Habang nasa taxi tiningnan ni Baekjin, Byung-seok, ang kanyang cellphone at nakita niya ang maraming missed calls mula sa mga bully na kaklase niya at isang text mula kay Suho. Nang buksan niya ang text nakita niya ang litrato ng mga bully na nakaluhod sa lupa at isang mensahe. Sagutin mo ang telepono kundi papatayin ko lahat ng kaibigan mo. Sagutin mo ang telepono kundi papatayin ko lahat ng kaibigan mo. Pumunta ngayon si Suho, para hanapin ang boss na si Yaongbin. At ginamitan niya ito ng pisikal na pananakit para pilitin siyang tawagan si Baekjin. Byung-seok, hindi ko rin alam kung nasaan siya patay ang cellphone niya. Hindi ko rin alam kung nasaan siya patay ang cellphone niya. Hinawakan ni Suho, ang isang daliri ng lalaki at akmang babaliin na ito nang biglang makatanggap siya ng tawag agad na sinabi ni Suho, nasaan ka, huwag kang magtago. Nasaan ka, huwag kang magtago. Pagkatapos niyang patayin ang cellphone, ipinagpatuloy ni Suho, ang kanyang ginagawa tinawagan ni Baekjin, Byung-seok, ang boksingero at sinabing, patumbahin mo si Suho ngayon, padadalhan na kita ng pera. Patumbahin mo si Suho ngayon, padadalhan na kita ng pera. Pagkatapos ay mag-isang pumunta si Suho, sa boxing gifit ng boksingero na iyon tinawagan naman ni Yaonggi, si Siun, at sinabing, alam na ni Suho ang lahat, hindi siya pumasok sa trabaho at pinatay niya pa ang cellphone niya, baka hinahanap niya si Byung-seok para singilin. Alam na ni Suho ang lahat, hindi siya pumasok sa trabaho at pinatay niya pa ang cellphone niya, baka hinahanap niya si Byung-seok para singilin. Pumasok si Suho, sa gifit at nakita niya ang boksingero. Kasama ang napakaraming bully na naroroon, agad namang lumabas si Baekjin, Byung-seok, para harapin si Suho. Nilapitan siya ng binata at sinabing, kung gusto mong may gawin kagawin mo sa akin, bakit mo sinasaktan ang mga walang kasalanan? Humihingi ako ng paumanhin, kung hindi kita napasaya, dapat ka ring humingi ng paumanhin kina Siun at Yaonggi. Kung gusto mong may gawin kagawin mo sa akin, bakit mo sinasaktan ang mga walang kasalanan? Humihingi ako ng paumanhin, kung hindi kita napasaya, dapat ka ring humingi ng paumanhin kina Siun at Yaonggi. Sinabi ni Baekjin, Byung-seok, ayoko ano nang gagawin mo sa akin. Ayoko ano nang gagawin mo sa akin. Agad siyang sinampal ni Suho, at natumba siya sa sahig. Inanyayahan ng boksingero si Suho, na umakyat sa ring. Agad na nagtanong si Suho, kay Baekjin, Byung-seok, binayaran mo ang boksingero na ito para patumbahin ako. Isa ka talagang kaawa-awang tanga, binayaran mo ang boksingero na ito para patumbahin ako. Isa ka talagang kaawa-awang tanga, sinabi ni Suho, sa boksingero, hayaan mong mag-warm up muna ako. Hayaan mong mag-warm up muna ako. Pagkatapos ay lumipad ang binata at sumuntok. Ang sunod-sunod na mga bully na kasama niya sa klase sinabi ni Suho, sa boksingero, hindi mo ba naalala kung paano kita binugbog noon? Hindi mo ba naalala kung paano kita binugbog noon? Agad na inanyayahan ng boksingero si Suho, na umakyat sa ring. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa live stream na ngayon tatalunin ko ang lalaking nanalo sa akin noong grade 8. Ngayon tatalunin ko ang lalaking nanalo sa akin noong grade 8. Nagsimula na ang laban at nagsimula nang mag-iwasan ang dalawang manlalaban. Pagkatapos ay sinipa ng boksingero ang paa ni Suho, pagkatapos ay sinipa niya si Suho, ng isa pang beses, ngunit natumba siya at sinuntok ng sunod-sunod sa mukha. Sinipa niya palayo si Suho, at tumayo. Inatake ng boksingero si Suho, at sunod-sunod siyang sinuntok, ngunit gumanti si Suho, at sinuntok niya ito ng malakas at nawalan siya ng malay. Sinunggaban ng bully sa labas ang paa ni Suho, para matumba siya sa loob. Sinamantala iyon ng go at sinipa ng malakas ang mukha ni Suho, kaya hindi na siya gumalaw. Umakyat ang walang hiyang si Baekjin, Byung-seok, sa ring at nagtanong, sino nang tinawag mong kaawa-awa kanina? Sino ka para tingnan ako sa ganoong paraan? Minamaliit mo ba ako? Sino ang tinawag mong kaawa-awa kanina? Sino ka para tingnan ako sa ganoong paraan? Minamaliit mo ba ako? Sinabi ni Suho, magising ka na, huwag mo nang isisi sa iba. Magising ka na, huwag mo nang isisi sa iba. Agad na nagalit ang lalaki at sunod-sunod na sinipa si Suho. Tumalon din ang mga bully sa labas para makisali. Agad na pinatay ng boksingero ang live stream para makapagbigay ng kalayaan sa mga bully na pahirapan si Suho. Patuloy na sinipa ni Baekjin, Byung-seok, at ng mga kasama niya si Suho. Huminto lang sila nang dumating ang sekretarya ng ama ni Baekjin, Byung-seok, na kongresista. Sinubukan niyang kalagkarin si Baekjin, Byung-seok, ngunit nagpupumiglas pa rin ito. Nang tiningnan ng bully, nakita niya na hindi na humihinga si Suho. Sa takot tumakas ang dalawang bully, ngunit pinigilan sila ng sekretarya at sinabing, kayo ang huling bumugbog sa kanya. Kapag umalis kayo lalaki ang gulo, manatili kayo dito at aayusin ko ang lahat. Kayo ang huling bumugbog sa kanya. Kapag umalis kayo lalaki ang gulo, manatili kayo dito at aayusin ko ang lahat. Ang walang hiyang si Baekjin, Byung-seok, ay umupo at nanginginig na tinawag si Suho. Para magising, nanginginig siyang tumawag, ngunit sinabihan ng sekretarya ang kanyang tauhan na kalagkarin si Baekjin, Byung-seok, palayo sa pinangyarihan. Habang umaalis, umiiyak si Baekjin, Byung-seok,
habang nakatingin kay Suho. Tumakbo si Seon, sa bahay kung saan niya nakita ang mga bully. Pagkatapos ay nakita niya si Younggi, na pumunta rin doon para hanapin si Suho. Ngunit wala silang nakita na binata. Sinabihan ng sekretarya ang dalawang bully na sabihin ang sabi niya sa mga bully na sabihin na nagpunta si Suho. Doon para mag-ensayo kasama sila, ngunit habang nagpapahinga nagising siya at bigla na lang si Suho, na walang malay sinabi rin ng sekretarya sa boksinggero na burahin ang lahat ng mga video at surveillance camera. Pagkatapos dumating ang pulisya at kinuha ang mga statement mula sa mga bully at sa boksinggero dinala si Suho. Sa ambulance kinuha ng sekretarya ang cellphone ni Suho, at nag-text kay Seon. Nagsasanay ako ng sports kaya hindi ko masagot ang tawag mo. Si Baekjin, Byung-seok, naman ngayon ay muling kasama ng kanyang ama. Ay patuloy na sinampal ng malakas ng kongresista. Kinuha ng ama ang bibig ng anak at sinabing ipagdating mo sa Philippines, utusan ko agad silang patayin ka. Agad namang nagtanong si Baekjin, Byung-seok, sa butler, kumusta na si Suho? Ngunit nanahimik lang ang butler. Kinabukasan si Seon, at ang kanyang mga kaklase ay nag-i-exam, ngunit wala sina Suho, at Baekjin, Byung-seok. Pagkatapos ng exam kinuha ni Seon, ang kanyang cellphone at nakita niya ang maraming missed calls mula kay Younggi. Agad na tinawagan ng binata si Younggi, at nalaman niya na wala pa ring malay si Suho. Sa ospital sinabi rin ni Younggi, na may nagpunta at nagbayad ng lahat ng hospital bills at pinapirma ang lola ni Suho, ng isang commitment. Siguradong may kinalaman iyon sa gong si Baekjin, Byung-seok. Agad namang pumunta si Seon, sa ospital para dalawin si Suho, at nakita niya roon ang lola ni Suho, na nag-aalaga sa binata na iyak si Seon. Nang makita niyang walang malay ang kanyang kaibigan at naka-life support dahil sa critical na kalagayan, sinabihan naman ni Younggi, si Seon, na umuwi na para makapag-exam pa siya bukas. Tumayo ang binata at lumingon kay Suho. Pagkatapos ay umalis siya na may galit sa kanyang mga mata. Sinabihan ng sekretarya si Baekjin, Byung-seok, na sumama sa kongresista para magpaalam sa mga kaibigan at guro. Agad na nagtanong si Baekjin, Byung-seok, kumusta na si Suho? Sinabi ng sekretarya, buhay pa siya kung gusto mong mabuhay pa siya. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Pumunta si Seon, sa isang paaralan at nagtanong sa isang estudyante, alam mo ba kung anong section si Youngbin? Pumasok ngayon si Youngbin, sa klase at napansin niyang tinitingnan siya ng kanyang mga kaibigan ang may awa. Habang hindi niya pa naiintindihan ang nangyayari, bigla na lang siyang hinawakan ni Seon, sa ulo at sunod-sunod na sinuntok sa mesa. Pagkatapos ay malakas niya itong ibinato sa sahig. Nasaan ang gong iyon? Kinuha niya ang ballpen at sinaksak ng diretso sa balikat ni Youngbin, at sinabing kinasaan ang gong iyon. Nasaan ang gong iyon? Sumagot si Youngbin, nasa GV ang boksinggero. Hindi ako nandoon kahapon, pinanood ko lang ang video na ipinadala nila sa akin. Nasa GV ang boksinggero. Hindi ako nandoon kahapon, pinanood ko lang ang video na ipinadala nila sa akin. Wala akong kinalaman dito. Si Baekjin, Byung-seok, ang nagplano ng lahat. Pagkatapos ay ipinakita niya ang video. Agad na sinuntok ulit siya ni Seon, at kinuha niya ang cellphone ng gong ito. Pagkatapos ay pinanood ni Seon ang video at nakita niya si Baekjin, Byung-seok, na sunod-sunod na sinisipa si Suho, ang walang hiya ay nasa kotse na ngayon kasama ang kanyang ama na artistang makapangyarihan at mayaman para pumunta sa paaralan. Biglang tumakbo si Younggi at pinigilan ng sasakyan. Agad siyang nagtanong kay Baekjin, Byung-seok, ikaw ba ang gumawa nito kay Suho? Pagkatapos ay hinila si Younggi ng dalawang bodyguard habang pinagmumura siya ng ama na basura at walang hiya. Agad namang lumabas si Baekjin, Byung-seok, sa kotse at sinabi kay Younggi, dahil sa iyo kaya nangyari ito, sa bago ka dumating masaya kaming lahat. Pagkatapos ay nagalit ang ama na kongresista kaya kinalagkad si Baekjin, Byung-seok, at isinakay sa kotse para pumunta sa paaralan. Kumuha si Seon ng bakal na tubo at mag-isang pumunta sa Gifis para hanapin ang boksinggero. Sinugod siya ni Seon mula sa likuran, ngunit umiwas ang boksinggero at sinuntok si Seon sa mukha. Na alala ni Seon ang mga moves na itinuro sa kanya ni Suho. Para makasuntok ng tama, lumipad siya at sinunggaban ang baywang ng lalaki, at pagkatapos ay sinubukan niyang gumamit ng scissors attack, ngunit hindi niya nagawa kaya natumba siya. Hinawakan ng boksinggero ang buhok ni Seon at sunod-sunod siyang sinuntok sa mukha. Naalala ng binata ang mga salitang sinabi ni Suho, kaya hinawakan niya ang boksinggero. Kinuha niya ang tali ng sapatos niya at sinakal ang boksinggero, ngunit sinipa siya ng lalaki at lumipad siya. Tumakbo ang lalaki at sunod-sunod na sinuntok si Seon. Umiwas ang binata sa mga suntok at ginamit ang dumbbell at ipinukpok sa binti ng lalaki. Natumba ang boksinggero at hindi na makatayo. Sinabi ng lalaki, si Baekjin ang sunod-sunod na sumipa sa ulo ni Suho. Nakipagboxing lang ako sa kanya. Nagkamali ako, maaari ka bang huminto na? Si Baekjin ang sunod-sunod na sumipa sa ulo ni Suho. Nakipagboxing lang ako sa kanya. Nagkamali ako, maaari ka bang huminto na? Kinuha ni Seon ang dumbbell at ipinukpok sa ankle ng boksinggero. Ang mag-ama na sina Baekjin, Byung-seok, at ang ama na kongresista ay dumating sa paaralan. Lumabas ang ama na kongresista at sinalubong siya ng lahat ng mga guro sa paaralan.
ang Baekjin, Byung-seok, na may paggalang pagkatapos ay pumasok si Baekjin, Byung-seok, sa klase para mag-exam kasama ang mga kaklase niya pumasok si Seon. Sa paaralan na may dalang fire extinguisher nang buksan niya ang pinto at pumasok sa klase ginamit ni Seon, ang fire extinguisher at ipinukpok sa bawat isa na nambubuli kay Suho. Nang akmang pupukpukin niya ulit ang isa biglang dumating ang kaibigan ng bully at iniligtas siya agad namang tumakbo ang supervisor para tawagin ng mga gwardiya ang isa pang bully ay natumba sa sahig ni Seon, agad na kinuha ni Seon, ang fire extinguisher at ipinukpok sa lalaki kaya nawalan siya ng malay at hindi na nakasigaw pa sinubukan naman ng isa pang bully na pigilan si Seon, ngunit sinuntok siya sa tiyan patuloy na ginamit ni Seon, ang fire extinguisher at ipinukpok sa lalaki kaya nawalan siya ng malay. Lumapit si Seon, kay Baekjin, Byung-seok at isinabihan na kitang huminto napakalapit natin sa isa't isa, hinawakan ni Seon, si Baekjin, Byung-seok, sa lieg at ibinato sa sahig sinubukan niya ring bugbugin ito, ngunit huminto siya at nagtanong bakit mo ginawa ito? Bakit mo ginawa ito? Sumagot ang lalaki, hindi ko rin alam dapat mo akong intindihin, itinaas ulit ni Seon, ang kamao niya pagkatapos ng internal struggle, hindi pa rin niya kayang manakit kaya umalis na lang siya ang kongresista at ang prinsipal ay naglilibot sa paaralan nang makita nilang naglalakad si Seon. Pagkatapos ay tumakbo ang dalawang guro para pigilan si Seon, agad na sinuntok ng binata ang glass door at sumigaw ng malakas, ano nang gusto ninyo? Umiyak siya ng malakas at nagpatuloy sa paglalakad habang nagugulat ang lahat ng mga nasa paaralan pagkatapos pumunta si Seon sa ospital para bisitahin si Suho, at nakatulog sa upuan biglang nagising si Suho at nagtanong, inaantok ka ba? Baliw ka talaga, agad na sinabi ni Seon, humihingi ako ng paumanhin sa lahat, humingi rin ng paumanhin si Suho, at mumiti at ito'y panaginip lang pala ni Seon, sa katunayan si Suho ay wala pa ring malay at hindi alam kung kailan siya magigising pagkatapos ng ilang panahon si Baekjin, Byung-seok ay nagpunta na sa Philippines para mag-aral at hindi na alam kung buhay pa siya pagkatapos ay naramdaman ni Yaongi na siya ang dahilan ng lahat kaya tahimik siyang umalis. Walang komunikasyon kay Seon, ang kongresista ay nagplano na ipadala si Seon sa reformatory school, ngunit ipinakita ni Seon ang video kung gaano kabrutal at kalupit ang pambubugbog ni Baekjin, Byung-seok kay Suho, kaya pumayag siyang patawarin si Seon, ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan ginawa niya na hindi matanggap si Seon. Sa lahat ng mga paaralan sa Seoul tanging isang liblib na paaralan sa probinsya lang ang pumayag na tanggapin si Seon. Nagmaneho ang ama at ina ni Seon, at inihatid siya sa bagong paaralan, gusto ng ina na ihatid si Seon sa loob ngunit sinabi ng anak na kaya na niyang mag-isa samantala sinabi ng ama ni Seon, ang galing mo, wala kang ginawang masama, kahit anong mangyari ipinagmamalaki pa rin kita. Ang eksena sa bagong klase ni Seon ay parang isang slum na puno ng iba't ibang klaseng outcast ipinasok si Seon ng guro para ipakilala sa mga kaklase at inutusang ipakilala ang sarili. Mabilis lang siyang nagpakilala para matapos na ang formalities pagkatapos umupo na si Seon. Sa kanyang upuan lumapit ang isang bully sa klase para kumustahin siya nang manatiling tahimik si Seon. Malakas niyang sinipa ang mesa at nagbitaw ng mapang-asar na salita agad na tumingin. Si Seon, nang diretso sa mukha niya ang lalaki ay mayabang na nagtanong, hindi mo ba alam kung sino ang boss dito? Pagkatapos ay inihagis niya ang lahat ng aklat at notebook ni Seon sa sahig at sinabing napili kitang maging alipin ko. Sinabi ni Seon, ang aso ay nag-aakalang siya ang hari dahil hindi umuungal ang tigre, akala mo ba napakaastig mo na niyan? Agad namang hinawakan ni Seon ang ballpen at tinitigan ng diretso ang mukha ng pinuno ng grupo na may tinging parang mga bala. May isang estranghero na nagulat sa isang taong puro tatoo at ipinakita ang litrato ng transfer student at sinabing, natalo niya ang isang miyembro ng ating association, anong gagawin natin sa kanya? Pagkatapos na nangyari sa lumang paaralan, tila nananatili pa rin ang madidilim na alaala sa isipan ni Seon, sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Napapanaginipan niya ang mga alaalang iyon at nagigising siya sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit itong nangyayari kaya kinailangan niyang magpakonsulta sa psychologist, ngunit tila itinago niya pa rin ang panaginip at hindi niya sinabi kinabukasan. Maaga siyang naglakad papunta sa paaralan na may hangover at pagod dahil hindi nakatulog. Nagulat ang isang grupo ng mga bata na naglalaro at huminto sila para bigyang daan siya dahil iyon sa kumakalat na balita na sinaksak niya ang isang bully na naglakas loob na kalabanin siya, kaya sa tuwing dumarating si Seon, gaano man kaingay ang lugar bigla na lang itong tumatahimik ng kakaiba habang nakatungo siya at nagdududa tungkol sa buhay. Malamang hindi sinasadya, nabangga ng isang kaibigan ang mesa. Walang sinabi si Seon, tahimik lang siyang tumingin dito ng sandali at yumuko ulit. Ang binata namang iyon ay si Junte, isang ganap na tauhan sa pag-aasikaso ng eskwelahan na ito. Nagpunta siya sa bawat silid-aralan para dalhan ng gatas ang bawat batang sigarito. Nang matapos siyang mag-asikaso, bahagya siyang tinakot ng isang yakap, kasabay ng mensaheng, mamaya, dalhin mo ang mga nakolekta mong gamit. Matapos tapusin ang deadline para sa isang pagod na umaga, umupo si Junte sa kanyang mesa para tingnan ang listahan ng mga estudyante. Pagtingin sa listahan,
napansin niya ang isang pangalan Naksun na may highlight kasama ang note na lumipat siya noong nakaraang taon. Huwag mong galawin. Pagkatapos, hinabol ni Junte si Seon upang tanungin kung anong tatak ng telepono ang ginagamit niya. Bagamat walang kwentang tanong, nilamig na lang itong hindi pinansin ng bida at umalis. Sa isang silid, ang mga batang siga ay nakaupo at naghihintay kay Junte na darating. Pagkatapos libutin ang paaralan, nakakolekta si Junte ng sapat na modernong mga iPhone upang ipasa sa kanila. Ang iba na hindi umabot sa iye na itinakda ng kanilang pinuno ay pinarusahan sa lupa. Nang tingnan ng pinuno ang listahan, napansin niyang may nalaktawang pangalan, Seksyon, kaya nagtanong siya ng dahilan at nagbanta kay Junte. Ang iba naman ay naglabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng video ang nakahihiyang tagpong ito. Hinawakan ng pinuno ang kwelyo ni Junte at walang tigil siyang sinuntok. Ang kawawang binata ay tinapos ang huling suntok sa pamamagitan ng pag-alis ng paa niya para matumba ito at humampas ang mukha sa sahig. Matapos magbanta, ipinilit ng pinuno nilang si Seo na kailangang kunin ni Junte ang telepono ni Seon para sa kanya. Sa kanyang payat na katawan, nagpasya si Junte na gumawa ng isang mapangahas na hakbang, ang tulungan ang guro sa pagdadala ng balise na mailaman ng mga telepono pabalik sa silid-aralan para sa kanyang mga kaklase. Umupo siya sa isang sulok sa banyo, nagsisisi sa ginagawa niya, ngunit nagdesisyon pa ring iligtas muna ang sarili niya. Matapos kunin ng lahat ang kanilang mga telepono, lumapit si Seon at napansing wala ang telepono niya. Nang magtanong, nagkunwari si Junte na hindi alam o walang naaalala. Ngunit sa kanyang mata na nakakakita sa buong daigdig, sapat na ang pagtingin sa paggalaw ng labi para malaman ni Xian na nagsisinungaling ang taong nasa harap niya. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis nang hindi na nagtanong patungkol sa kaibigan na ito. Dala ni Jundi ang teleponong nakuha niya at ibinigay sa pinuno nilang si Sele. Pagkatapos ay hinabol niya ang bida para humingi ng paumanhin. Nag-alok siyang mag-ambag ng pera para makabili si Seon ng bagong telepono na nagsasabing maraming bagay sa buhay na mahirap iwasan. Kung ano man ang mahirap iwasan, sa tingin mo hindi ko alam. Gusto mo lang makaiwas, iyon ang totoo na isang kaduwagan. Matapos sabihin ang mga walang pusong salitang iyon, umalis si Seon, naiwang tulala si Junte kasama ang salitang duwag matapos mawala ang kanyang telepono. Nakipag-usap din si Seon tungkol doon sa kanyang ina, ngunit hindi siya nito sinisi. Laging masama ang mood ni Seon, hindi siya makatulog gabi-gabi. Ang dahilan ay dahil ang kanyang matalik na kaibigan na si Suho ay nananatiling walang malay sa intensive care unit. Araw-araw, dala ni Seon ang mabigat na damdamin papunta sa ospital para dalawin ang kaibigan. Gumawa siya ng mahabang mensahe para lang humingi ng paumanhin sa kaibigan. Hindi niya alam kung kailan magigising si Suho. Maaga sa umaga, nakita na naman ni Seon si Junte na tinutukso ng mga batang siga habang masayang tumatawa ang mga ito. Pagkakita sa tagpong iyon, naalala niya ang mga pangyayari sa nakaraan. Agad-agad, mabilis siyang sumalakay at pinabagsak ang pinuno. Ngunit lahat ng tagpong iyon ay guni-guni lamang niya. Balik sa realidad, wala siyang pakialam sa sinuman, kundi ang gusto lang ay umalis ang mga tangang nasa harap niya para makapasok siya sa silid-aralan. Ayaw din ng pinuno na palakihin pa ang sitwasyon, kaya't umiwas siya sa daanan. Pagpasok ni Seon at yumuko ang mukha sa mesa, dinalhan siya ni Junte ng isang pi bilang kapalit ng paumanhin. Malamig pa rin ang mukha ni Seon, ayaw niyang tanggapin ang regalo ng pagsisisi na ito. Si Junte ay tumayo lang at humingi ng paumanhin dahil wala na siyang ibang paraan. Nang umalis si Seon, saka lang siya sumigaw na ang tawagin siyang duwag ay nagpabigat ng isip niya. Gusto niyang maturuan siya ni Xun kung paano niya matutulungan ang sarili niyang hindi maging duwag. Dahil siya lang ang tanging pwedeng tanungin ni Junte. Alam mo ba ang third law ni Newton? Kung walang aksyon, walang reaksyon. Matapos sabihin iyon, tahimik na umalis si Seon. Nang makalabas, nag-isip siya ng malalim at bumuntong hininga. Pag-uwi, nag-google si Junte tungkol sa sinabi ng bida. Habang naghahanap, dumating muli ang mga batang siga. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi siyang makinig. Ang mga buwisit na ito ay nagsasaya, naglalaro, at nakikinig sa malakas na musika, nagpapamalas ng pagiging mga bata na mailabis na pera. Pag-uwi ni Seon, nakita niya sa isang kanto ng kalye ang mga buwisit na iyon na nangungulekta ng pera mula sa mga kaklase na may gintong kutsara na sinamang palad. Lumapit ang pinuno at nagtanong tungkol sa isang taong nagngangalang si Ongje. Pagkatapos ay pumasok sa loob para hanapin ito. At sa loob, ang buwisit ay nagpakita ng paggalang sa isang senior mula sa ibang paaralan. Malumanay siyang nagpaliwanag na kailangan niya ng mas maraming oras para makakolekta ng isa pang 100 telepono sa susunod na linggo. At pinagsabihan niya ang taong nagngangalang Hee na alagaan si Park Humin kapag natapos na ang suspension nito. Ang dalawang matatandang nakaupo sa kabilang dulo ng gaming section ay nagsalita na nagsasabing ang mga batang hamak ay naglalaro ng gangster at kailangan nilang masaktan para matuto. Walang pasubali, tumayo agad si Seongjai at paulit-ulit na sinuntok sa keyboard ang taong nakaupo sa tapat niya. Matapos tapusin ang pakikipag-ugnayan, ngumiti siya ng mapagkaibigan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan na parang walang nangyari. Balik kay Jonte. Nagdesisyon ang estudyanteng ito na sundin ang turo ni Seon. Nagpasya siyang pumasok ng maaga sa paaralan. Pagkatapos, sinira niya ang locker at kinuha ang lahat ng telepono at mabilis na idinikit ang isang maingat na note ng paumanhin sa bawat mesa ng kanyang mga kaklase at ibinalik
ibinalik ang kanilang mga nawawalang telepono sa kanila. Pagsapit ng umaga, narinig ni Sion ang balita tungkol kay Junte na buong tapang na ibinalik ang lahat ng telepono sa buong paaralan. Pagdating niya sa kanyang mesa, nakatanggap din siya ng isang note ng paumanhin kasama ang nawawala niyang telepono. Nang malaman ito, galit na nagdala ang pinuno ng ilang tauhan sa silid-aralan ni Junte para harapin siya. Hindi nasiraan ng loob si Junte, kinain niya ng mabilis ang isang piraso ng pi at naghanda para sa laban. Agad siyang sinipa ng buwisit kaya tumilapon siya palayo. Pagkatapos, sunod-sunod siyang sinuntok ng brutal. Naghihiyawan ang ibang mga kaklase at sinusuportahan si Sean. Nang makita ni Sean ang tagpong ito, naalala niya ang mga pangyayari sa kanyang sarili noon. Hindi na niya kinaya pa at sumulpot siya para sipain ang silya ng buwisit na iyon. Sobra ka na, huwag kang lalampas sa limitasyon. Walang imik, agad na sinuntok ng buwisit na pinuno si Sean. Medyo kulang ang suntok pero sobra ang sipa. Nanatiling kalmado si Sean habang tinatanggap ang mga palo bago tumayo. Samantala, sa lihim na silid ng mga batang siga, ang tauhan na sumusunod kay Baeku, ang tunay na pinuno, ay nakarinig ng balita at gustong hanapin ang buwisit na si Hyoman dahil kailangan pa niyang makipaglaban. Hindi siya pwedeng masangkot sa bagay na ito. Paglabas pa lang niya, biglang dumagsa ang maraming estudyante. Papunta para panoorin ang matinding away. Dito, paulit-ulit pa ring sinasaktan si Xion. Ngunit nang dumating ang mapagpasyang suntok, bahagya siyang umiwas na naging dahilan para matumba si Hyoman dahil sa sobrang puwersa. Lumalabas ang tauhan ni Baku na si Gotak at gustong patigilin ang labanan. Naglakas loob si Hyoman na makipaglaban, ngunit nang bahagya lang na sumipa si Gotak, agad siyang natumba at tahimik na umalis. Hindi pinansin ang pagnanais ni Gota na makipag-usap. Lumapit si Xion at tahimik na inalalayan si Junte. Nagbigay ng payak na pasasalamat at umalis. Hinila ni Junte ang bida sa ibang silid. Ayaw niyang pumunta sa infirmary dahil natatakot siyang malaman ito ng mga guro. Maraming beses nang nabanggit ng mga guro ang pangalan ng buwisit na si Hyoman, maaari itong magalit sa kanya. Nahahanap sila ng paraan para patuloy na pahiran sila. Isang walang katapusang ikot para sa mga walang kapangyarihan at pera sa paaralang puno ng karahasan na ito. Nagtanong si Xion kung bakit niya ibinalik ang mga telepono sa lahat. Malumanay na sumagot si Junte na ito ay dahil sa third law ni Newton. Bawat positibong aksyon ay sinusundan ng isang positibong reaksyon. Habang nagtatapon ng basura, narinig ni Gotak ang balita tungkol kay Sean, ang taong laging iniiwasan ni Hyoman. Sinimulan nilang ikwento ang dati matapang na kasaysayan ni Sean matapos magpadala si Hyoman ng isang tao para magmanman ng balita sa lugar na tinirhan niya na dati raw halos maparalisa ang isang tao isang pagpapakita ng karahasan sa nakaraan. Narinig ni Gotak ang mga salitang ito at agad na itinuring itong kalokohan. Ngunit nagdagdag ng ebidensya ang estudyante para sa kanyang argumento. Kung napakatalino ni Sean, bakit siya pumunta sa malayong paaralang ito? Ang dahilan ay dahil pagkatapos ng nakatutuwang insidenteng iyon, walang paaralan ang nagnanais na tanggapin siya. Naalala lang ni Gota ang tagpong pagtatagpo nila at sinabi sa kanyang mga kaibigan na huwag magsalita ng masama tungkol sa ibang tao sa likuran nila. Sa labas, nakikinig si Hyoman sa mga taong nasa loob na nagpapahiwatig tungkol sa kanya. Habang nagsasalita pa rin sila ng masama, unti-unting lumapit siya at nagtanong tungkol sa sinabi ni Gota. Huminga si Hyoman ng usok mula sa kanyang sigarilyo at nagpahiwatig, masakit bang maramdaman kapag ang taong ipinagtanggol mo ay sinisiraan sa iyong likuran? Nang paalis na, mabilis na hinabol ni Junte Sixon para bigyan siya ng ilang supplements dahil nakakatulong ito sa pagtulog. Ang dahilan ay dahil napansin niya na laging natutulog ang bida sa klase, kaya nais niyang gamitin ang mga supplements na ito bilang pasasalamat. Pag-uwi, nag-aral si Xion at balak uminom ng prescribed medicine. Ngunit naalala niya ang mga supplements na ibinigay ni Junte sa kanya at ginamit niya iyon. Habang nag-aagahan sa kantin, nahiyang nagpasalamat si Xion dahil masyadong epektibo sa kanya ang mga supplements na ibinigay ni Junte. Masayang nagsalita ng mabilis si Junte. Agad siyang pinagsabihan ni Xion na ubusin muna ang pagkain bago magsalita. Umupo si Junte para makipag-usap kay Xion at naramdaman niyang napakaganda ng araw na ito dahil matagal na siyang hindi nakakaranas ng tanghalian ng walang pambubuli. Pagkasabi niya noon, agad na dumating ang masamang balita. Sumingit siya at nagmamadaling humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay itinuro ang malayong si Gota at sinabihan si Xion na mag-ingat dahil may balak siyang saktan siya. Para patunayan ang kanyang sinabi, lumapit si Hyoman para galitin si Gota na sinasabing gusto niya itong pabagsakin at ang taong nagngangalang Baku sa tulong ni Xion, ang dating school boss. Sa kabilang dako, nakita ni Sean ang tagpong ito, ngunit hindi pinansin at dinala na si Junte palayo. Nang maghiwalay ang dalawa, agad na hinila si Junte ng mga tauhan ni Hyo para pag-usapan ang kung anong plano. Samantala, nang makita ni Hyoman ang anino ni Gotak at ng kanyang mga kaibigan na umaalis, agad siyang pumasok sa gifit ng basketball team at walang awa siyang sinira ang lahat ng bagay sa paligid. At sinira pa ang litrato ng alaala ng buong team doon. Sa klase, labis na nag-alala si Xion nang hindi niya makita ang kaibigan. Sinubukan niyang tumawag ngunit hindi ito maabot. Inaasahan niya ang masamang pangyayari nang biglang dumating si Hyoman at sinabi sa kanya ang lugar. Pagdating ni Xion sa lugar, tiyak na nakita niya si Junte na nakakulong sa isang locker doon. Agad na inutusan ni Hyoman ang kanyang mga tauhan na magbigay ng balita kay Gota na gusto siyang makita ni Xion at idinagdag na nagkaisa sila ni Xion para harapin sina Gota at Baku. Nagtaka si Gota at agad siyang naghana. Nakita niyang lumalabas si Xion sa club givit sa kabila ng tawag, tahimik lang siyang tumingin at umalis.
Habang umaalis, dumating si Gota na mukhang galit. Alam niyang walang saysay na makipag-usap sa isang taong galit dahil hindi naman sila makikinig. Kaya't inalok ni Seon, kung gusto mo ng away, halika na at makipag-suntukan. Kaya naman, sumugod silang dalawa na parang pusa at daga, nagkasuntukan ng walang tigil. Habang naglalaban sila ng matindi, dumating si Human at ang kanyang mga tauhan para samantalahin ang sitwasyon. Hindi rin kaya ni Gota na labanan ang 2 o 3 tao na nakatutok sa kanya. Hindi rin naging mas maganda ang kalagayan ni Seon dahil nagdala si Human ng sandata para manalo sa kanya. Sa sandaling itatapon na ng buwisit na iyon ang pangwakas na suntok kay Seon, biglang tumunog ang musika mula sa malayo. Aking minamahal, maaari ka bang manatili rito? Ang taong pinakamaraming binabanggit, si Baku, ay lumabas na. Nagbigay siya ng ilang salita ng pagpapakilala tungkol sa kanyang red-haired na bangs at mabilis na nag-slam dunk kay Human sa malayo. Ito rin ang unang pagkikita ng dalawang kakaibang individual. Matapos walang malay na mapabagsak ang pinuno, nagkakaisa ang lahat at nagsitakbuhan. Naunawaan din ni Gotak ang sitwasyon at kusa siyang lumapit para humingi ng paumanhin kay Seon. Hindi ito pinansin ni Seon at tahimik na umalis. Nagdulot ng malaking katuwaan ang asal na ito kay Baku dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang kakaibang individual sa lugar na ito. Nakaupo si Seon na malungkot at naghihintay ng bus. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Gotak kanina. Ang mapagkunwari, marahil ang pahayag na iyon ang nagdulot sa kanya. Na magdulot ng pagkilos at humantong sa hindi mapigilang labis na pag-ugali. Balik sa sumisikat na bituin ng kakaibang paaralang ito, si Baku, nang bumalik siya sa paaralan, lubos siyang hinahangaan ng mga estudyante. Tila lahat ng tao sa buong paaralan ay malalapit na kaibigan at kapatid sa madaldal at gwapong binata na ito. Lahat ay seryoso at magiliw kapag nakikipag-usap sa kanya, kahit paabala siyang nambubuli ng iba. Pagdating sa klase, may sasabihin agad si Gota dahil nakipag-ayos ng laban sa basketball si Baku sa ibang paaralan. Ngunit ang kapansin-pansin dito ay hindi maganda ang laro ng club ng paaralang iyon at kilala ang I-79 ni Baku. Mas lalong nag-alinlangan si Gota sa buhay. Pagkatapos, lahat silang apat ay tinawag sa tanggapan ng punong guro dahil sa pakikipag-away nila sa basement noong nakaraang araw. Sinubukan ni Seon na magpaliwanag ngunit hinila siya ni Baku para yumuko at humingi ng paumanhin sa guro at bilang pagtubos, kailangan nilang mag-volunteer na magtrabaho. Paglabas, habang pinapanood ang grupo ni Baku na nagbabasketball, mas nagbigay ng detalye si Junte sa bida tungkol sa pag-ugali ng aktibong binata na iyon. May isang samahan ng mga lider ng mga kilalang paaralan na nagtatatag ng isang tunay na gangster group at ang buwisit na si Human ay gustong sumali bilang miyembro kaya naghanap siya ng 100 telepono para makakuha ng proteksyon mula sa mga nakatatanda doon. Tungkol naman kay Baku, para lang maging payapa ang paaralang ito at hindi masangkot sa grupong iyon, mag-isa niyang pinabagsak ang lahat ng miyembro sa masamang grupo na iyon. Walang sinuman sa grupo ang may sapat na lakas para talunin siya. Lahat ng naglakas loob na gumamit ng karahasan para api-apihin ang mga mahina ay pinigilan niya. Habang sinusundo ng kanyang ina si Xian pauwi, nag-aalala siya para sa kanyang anak dahil natatakot siya na maulit ang nakaraan kung makikisama pa rin siya sa mga masasamang kaibigan. Sa isang lugar, brutal na binubugbog si Human ng isang grupo ng mga batang siga. Pagkatapos, pinayagan siyang pumasok para makipagkita kay Baekjin, ang tunay na pinuno ng Peking gangster group na ito. Nagmakaawa siya sa pinuno na bigyan pa siya ng dagdag na oras. At sinabi na hanggat nandyan si Baku sa kanyang paaralan, hindi siya magiging school boss. Pagkatapos noon, agad siyang nakipag-ugnayan sa taong nagngangalang si EJ para humanap ng paraan para tanggalin ang Baku na binanggit. Dumating na ang araw ng volunteering. Ang masaya at magiliw na pakikisalamuha ni Baku sa lahat ay nagbigay ng ibang pananaw kay Sean sa binata na ito. Sa kanyang husay sa pagsasalita at likas na kagandahan, kasama ang kanyang I-79, ipinagyabang ni Baku sa lahat na mayroon siyang info ng halos lahat ng babae sa paaralang ito. Naglabas ng hamon si Baku, kung may maimbitahan siya sa dinner, ililibre ni Gota silang lahat kumain. At tulad ng inaasahan ni Gota, hindi maabot ang numerong tinatawagan. Lumabas na ang lahat ng phone numbers ni Baku. Ay puro peke. Ang walang kabuluhang tagpong ito ay nagpangiti kay Seon nang hindi niya namamalayan. Habang papunta sa banyo, nakita ni Seon si Gije na nakaupo at naghihintay sa kanya. Agad siyang nag-abot ng telepono at kumuha ng isang close-up shot at pinagsabihan siyang huwag makipaglaro sa mga masasamang kaibigan. Ang diretsong tingin ni Seon sa kanya ay nagpainis sa kanya at paulit-ulit siyang sumuntok sa bida. Pagkatapos magbigay ng magiliw at malumanay na pagbati, umalis din siya. Nagbabala na sa susunod ay pagpipirasuhin niya si Seon. Habang masakit ang tiyan ni Baku sa labas at papasok sana sa banyo, nakita niya si Gije. Agad siyang lumapit at sinabi na binati niya lang ang bagong tao. Agad na nagpakita ng kanyang mukha si Baku at sinabing kapag ginalaw siya. Kinabukasan ang libing mo, hindi ka ba nagsasawa? Sawag-sawa na ako pero hindi ko nakikita si Baekjin na nagsasawa. Pagkatapos magsalita, tahimik siyang umalis at pinagsabihan si Baku na subukang maging magkakasundo. Sa seremonya ng pagpaparangal sa mga natatanging mag-aaral sa harap ng buong paaralan, ang taong nagkamali lang sa isang trick question sa 30 tanong sa math at ang taong pinakanakakagulat sa lahat ay sina Baekjin. Habang siya ay nagsisikap na mag-aral, ang iligal na daloy ng pera ay patuloy na pumapasok sa kanyang account dahil sa masasamang plano niya. Pagkatapos ng klase, tahimik na lumakad si
si Baekjin ng mag-isa at sinundan ng isang grupo ng mga batang siga, si Iyuman at ang kanyang mga alipin. Dahil hindi siya nakontento sa pagkakaalis sa samahan, gusto niyang makipag-ayos ng utang. Akala nila, isang grupo ang nakapalibot sa isang tao. Ngunit si Baekjin pala ang lumabas mula sa dilim at pinalibutan silang lahat. Dahil sa napakagaling na akademikong pagganap niya, akala ni Hyoma ay mananaig siya. Ngunit nag-iisa lang si Baekjin na madali silang pinabagsak lahat. Pagkatapos, nakatanggap din siya ng impormasyon tungkol sa bagong kaibigan na sinasabing mahina na ipinadala ng kanyang tauhan. Natapos ang volunteering, inanyayahan ni Baku ang lahat na kumain at ililibre niya, ngunit tumanggi si Seon dahil abala siya. Nagpunta ang tatlo sa isang fried chicken restaurant at totoong si Baku ang naglibre, ngunit mas tama na sabihing ang tatay niya ang naglibre. Ang kwento tungkol sa pagbalik ng lahat ng telepono sa lahat ay nagdulot kay Baku. Naisip niyang napakaganda ng kaibigan na nasa harap niya. Nag-usap sila tungkol sa paglipat ni Xu ng paaralan, ngunit pagkatapos ng matagal na pakikisalamuha, naramdaman ni Junte na isa siyang napakabait na tao. Samantala, si Shun ay papunta sa ospital para dalawin ang kanyang matalik na kaibigan na hindi niya alam kung kailan magigising. Pagkatapos kumain, tumabi si Baku at tinawagan si Shun para magtanong tungkol sa kanyang kalagayan at kung ligtas na siyang nakauwi. Pagkatapos, nag-alok siyang yayain siyang mang-chicks dahil nakita niyang uso ngayon sa mga babae ang kanyang baby cute na mukha. Ang sagot sa imbistasyon ay ang malamig na tanong, bakit ko iyon gagawin, na nagparamdam kay Baku na maaari siyang manirahan sa bundok habang buhay. Nakaupo sa isang sulok ng ospital. Nagsulat agad si Seon tungkol sa kanyang araw para ipadala kay Suho, ang kanyang kaibigan. Sa labas ng pinto, nakarating na si Seongjae at tumingin sa loob ng may nakakakilabot ng ngiti at inanyayahan si Seon na pumunta sa ibang lugar para hindi niya magising ang kaibigan sa loob. Sinundan niya si Seongjae at dinala siya sa lugar ng samahan kung saan nagtitipon ang lahat ng salot ng paaralan. Pagpasok sa silid ng pinuno, si Baekjin, sinabihan siya nito na sandali lang dahil tinatapos pa niya ang problema sa math. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Shun at diretsong sinabi ang kanyang gusto. Sa akin, pwede lang, pero kung gagalawin mo ang kaibigan ko, ako na lang ang bahala sa lahat. Pagkatapos magsalita, nagbigay lang siya ng ilang life hacks para malutas ang problema sa math na nagpapahirap kay Baekjin bago siya umalis. Nagpahayag din si Baekjin na kung magkakasundo silang dalawa at mamumuhay ng tahimik, walang magiging problema. Basta't huwag lang makikipaghalubilo si Shun kay Baku at magiging maayos ang lahat. Sa loob, pagkatapos maresolba ang issue ni Shun, agad na nagpadala si Baekjin ng tao para sirain ang tindahan ni Baku. Hindi nagtagal, nakarating kay Baku ang balita na may problema ang chicken restaurant ng kanyang pamilya. Ibinenta ng tatay niya ang alak sa mga minor at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Bago umalis ang mga buwisit na ito, nagpadala pa ng mensahe ang isa sa kanila. Pinapaalala ni Baekjin na miss ka na niya. Pagkatapos, tumawag agad si Baekjin at nag-imbita ng pulong kinabukasan na may malinaw na oras at lugar para lang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang kaibigan. Kahit ayaw niya, pumunta pa rin si Seon sa club room at walang pusong sinabing nakipagkita na siya kay Baekjin at simula ngayon, wala na siyang kinalaman sa kanila at dapat na lang silang magbaliwalaan sa isa't isa at mamuhay. Nang marinig ang pangalan ni Baekjin, naramdaman din ni Baku ang masamang pangyayari kaya pumayag siya sa hiling ni Seon. Mabilis na tumakbo si Junte para magpaliwanag na walang masamang intensyon si Baku. Ngunit ang tugon ay isang walang emosyong tingin. Junte, gusto ko akong nag-iisa. Pauwi, nakasalubong ni Sean ang isang grupo ng mga batang siga mula sa ibang paaralan. Ngunit nang makita lang nila ang madali ang kinunan na litrato na parang mugshot, agad silang umiwas dahil nag-utos na si Baekjin na huwag siyang galawin. Dahil may appointment si Baku kay Baekjin. Kaya naman humuwalay na siya sa grupo at umalis ng mas maaga. Hindi nga nagtagal, pagkatapos niyang mahiwalay, dumating ang grupo ni Seongjae at sinalakay siya sa lagusan. Agad na nakaiwas si Gotak sa suntok. Pagkakita pa lang niya sa taong ito, naalala niya ang brutal na pagpapahirap sa kanya sa nakaraan. Agad na sinabihan ni Gotak ang kanyang kaibigan na tumakbo at siya na lang ang mananatili doon ng mag-isa. Kahit ayaw niya, kinailangan ni Junte na sumunod at mabilis siyang tumakbo. Sa labas, isang napakabilis at napakadelikadong pagtugis ang nagaganap. Habang nagtatago, hindi sinasadyang narinig ni Junte na gusto ni Seongjae na hanapin at dakpin din si Seongyun. Agad siyang tumawag kay Baku ngunit hindi siya makausap. Pagkatapos, tinawagan at nagpadala siya ng mensahe kay Seongyun na kung nakaabot na siya sa review center. Kahit na kinakabahan, hindi siya naglakas loob na sabihin ang problemang kinakaharap niya. Ngunit habang nag-uusap sila, narinig din ni Seon ang ingay ng mga buwisit na humahabol kay Junte, kaya't mabilis siyang tumakbo para hanapin si Baku. Nag-iisa siyang pumunta sa teritoryo ng kalaban. Nang tanungin niya si Baekjin, nagbaliwala ang mga iyon. Agad siyang nagbato ng bola papunta sa kanila para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tinatanong ko ulit na saan si Baekjin. Pagbukas niya sa lihim na pinto ng silid niya, abala pa rin siyang naglulutas ng advanced math problem. Agad na lumapit si Baku at itinapon ang mga libro at kwaderno sa mesa ng taong ito na mahilig sa pagsisi. Dito, malinaw din niyang sinabi ang kanyang layunin. Gusto niyang sumali si Baku sa alliance dahil naniniwala siyang
ito ay magiging isang negosyong patuloy na lalago ng may malawak na saklaw sa hinaharap. Sa karaniwan, ang isang pamilya ay magkakaroon ng 1 hanggang 2 gangster at madali lang silang mabubuhay. Prangkang sinabi ni Bako na ayaw niyang masangkot dahil labis niyang kinamumuhian ang buwisit na ito. Pagkasabi niya noon, binanggit agad ni Baekchin ang kanyang matalik na kaibigan na si Gota. Naunawaan ni Bako ang sitwasyon at nagmadali siyang umalis, ngunit mukhang kailangan niya ng kaunting oras para makalabas doon. Sa sumunod na tagpo sa bubong, grabeng binugbog si Gota ng buwisit na si TJ. Samantala, si Bako naman ay nag-iisa at sumisigaw na, kaya ko ang lahat. Kahit sino pa ang dumating, medyo kulang ang suntok, sobra ang sipa. Habang handa na siyang harapin ang dalawa pa, lumabas si Baekchin at sinabing siya na ang bahala. Humarap si Bako at diretsong sinabi, hindi ba't pinayagan mo akong umalis? Gagawa ako ng kabutihan at hindi ko nasisirain pa ang lahat ng buwisit na gangster na ito. Pagkatapos, agad siyang tumakbo na parang tinawagan ng kasintahan niya at sinabing wala ang mga magulang niya sa bahay. Sa kabilang banda, malinaw na hindi kalaban ni Gota ang buwisit na si TJ. Pagkatapos mapabagsak si Gota, ginamit pa niya ang kanyang telepono para kunin ang sandaling iyon. Sa sandaling ito, biglang dumating si Seon. Walang maraming salita, agad siyang sumugod na may dalang sandata at sinalakay ang buwisit na iyon, ngunit tila ganap siyang kinokontrol nito. Sa sandaling nagpabaya siya, kinuha agad ni Shan ang katabing paso ng lupa at pinukpok niya ang buwisit na ito. Habang natatakpan ng lupa ang kanyang paningin, mabilis niyang kinuha ang salamin ng taong ito, tinanggal ang isang lens at diretso niya itong sinaksak sa paa niya. Inakala na dahil sa sugat na iyon, magkakaroon si Seon ng bentaha sa laban na ito, ngunit mukhang mas nakakalamang si Seon sa kanya. Sa sandaling grabe siyang binubugbog at mukhang hindi na makakalaban, ginamit ni Seon ang kanyang walang takot na pag-iisip at sinunggaban niya ang sugat ng taong iyon gamit ang kanyang ulo. Pagkatapos, sunod-sunod na malalakas na pagbunggo ang kanyang ginawa na nagpatumba sa kanilang dalawa sa sahig. Mabilis ding nakarating si Bako para sumaklolo. Nang lumapit siya kay Seon, pabulong siyang nagsalita, "Suho, nakipag-away ulit ako, paumanhin ha." Noong araw ng volunteering, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Seon at si Bako nang makita nila si Gota na tinuturuan si Junte na makipag-away sa mga masasamang tao. Kahit napakagaling niyang makipag-away, ayaw ni Bako na turuan ng iba dahil si Gota ay dating atleta ng taekwondo. Ngunit dahil sa pakikisama niya kay Bako, sinaktan siya ng masasamang tao hanggang sa maputol ang kanyang ligament. Sa sandaling makita ang kanyang nanay na umiiyak, nais ni Bako na ubusin ang lahat ng gumawa nito sa kanya. Matagal bago niya naunawaan na ang pinakamahirap na bahagi ay ang malaman na lahat ng ito ay nagmula sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na iyon, biglang nagsalita si Seon, "Krimen yan." Dahil mayroon din siyang kaibigan na katulad ni Bako. Balik sa kasalukuyan, bahagyang nagising si Seon at isinaysay ni Bako ang lahat ng nangyari kanina. Nagpasalamat at humingi ng paumanhin siya, kasabay ng pagtiyak na hindi na ito maulit pa mula ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nalaman ni Seon na balak niyang makipag-away ulit para lutasin ang problema. Ibinunyag din ni Bako ang kanyang relasyon kay Baekchin sa bida. Magkababata sila. Nang sabihin ito ni Seon, tahimik na pumunta si Bako sa isang sulok at tinawagan ang kanyang kababata at tinanggap ang pagkatalo. Personal ding dumating si Baekchin para sunduin ang kanyang kasama sa istasyon ng pulisya. Sinalubong siya at dinala sa isang lihim na bodega dito. Ayon sa driver ng motorsiklo na si Seojin, ang lugar na ito ay kinamumuhian ni Byung-jin dahil marumi, napakalinis niyang tao. Ngunit ito rin ang lugar kung saan niya pinapatay ang mga tauhan niyang hindi sumusunod. Taimtim na nagtanong si Byung-jin kung ano ang sinabi ni Seojin sa pulis kanina. Natakot si Seojin dahil alam niya na pareho silang mga buhong. Inakala niya na nasa parehong bangka sila dahil magaling siyang makipaglaban. Nang tanungin siya nito, napagtanto niya na kung hindi niya sasabihin na nakipagsuntukan siya para pagnakawan ang mga estudyante, si Byung-jin na ito ang magpapahirap sa kanya dito. Pagkatapos noon, nagpaimbabaw si Seojin at humingi ng bakasyon. Naghugas ng kamay sa paggawa ng masama sa isang panahon at namuhay ng nag-iisa, umaasang hindi siya hahanapin at kokontakin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Byung-jin ay nagpatuloy na nagpakita na siya ay isang mabait at nangungunang estudyante sa paaralan, naglalakad ng mag-isa pagkatapos ng klase. Pagdating niya sa paradahan, dalawang tunay na mga taong labas ang naghihintay na sa kanya. Gusto nilang dalhin si Byung-jin upang makipagkita sa Big Boss dahil may kailangan siyang ipagawa kay Byung-jin. Nang hindi siya pumayag na kusang sumama, gusto nilang gumamit ng puwersa para kontrolin siya. Pagkatapos noon, ang mapag-aral na binata na ito ay madaling nakipaglaban ng nag-iisa laban sa dalawa at nagtakda ng oras na siya mismo ang pupunta para makipagkita sa Big Boss pagkatapos niyang ayusin ang kanyang personal na gawain. Nakabaliktaran ng madilim na eksena sa panig ni Byung-jin. Habang si Seojun ay nakipagkaibigan na sa mga bago niyang kaibigan. Naghihintay sila sa kanya upang sabay silang pumasok sa klase. Walang sandali na hindi narinig ni Seojun ang mga bulungan sa tabi ng kanyang tainga. Habang nagkakasiyahan ang grupo, tumawag ang presinto ng pulisya at nagulat na may problema ang tatay ni Bako sa presinto. Agad siyang umalis ng walang emosyon na nagbigay ng dahilan na mayroon siyang apurahang bagay na kailangang asikasuhin. Dahil hindi niya napigilan ang sarili ng bintangin siya ng mga menor de edad na nagbebenta ng alak, nagpakita ng sobrang reaksyon ang tatay ni Bako at sinaktan ang menor de edad sa presinto. Pagdating niya sa presinto ng pulisya, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin nang makita ang imahe ng kanyang tatay na nakahiga sa detention room. Pagbukas niya ng kanyang telepono, mayroon siyang mensaheng natanggap na umaasa na sasali siya sa unyon. Sa ganoong paraan lamang ay hindi naguguluhin ni Byung-jin ang
ang tatay at pamilya ni Baku. Pag-alis, nang makita ang tatlong lalaking nanakit sa kanyang ama, hindi na napigilan ni Baku ang sarili at pinagsusuntok ang mga ito sa isang maliit na eskinita. Si Byung-jin naman ay tinawagan ng kanyang tauhan upang iulat ang balita. Inutusan niya ang kanyang tauhan na hayaan na lang dahil sa tingin niya ay mahusay ang ginagawa ni Baku. Ang chairman na si Choi ay nagpunta sa negosyo ni Byung-jin upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kakagaling lang niya sa pag-imbestiga ng mga otoridad kaya nag-aalala siya. Huwag mong hayaang magalit ang Kuya Long dito. Pagkatapos ay umalis siya at umaasang aayusin ni Byung-jin ang lahat ng trabaho tulad ng napag-usapan. Pag-uwi, nakita ni Seo-jun na naghihintay na ang kanyang ina mula pa noong hapon. Na seryosong sinabi na umalis na siya agad para mag-aral sa ibang bansa. Nag-aalala siya dahil nag-absent na naman siya sa klase at marami na naman siyang sugat sa katawan. Ayaw umalis ni Seo-jun at sinabing huwag na lang siyang alalahanin ng kanyang ina tulad ng dati. Ang ina ay umiyak ng husto dahil naniniwala siya na ang mga nakaraang pangyayari ay dahil sa pagpapabaya ng masamang inang ito. Kapag malungkot, pumupunta si Seo-jun sa ospital at nagsusulat ng kanyang mga saloobin sa kanyang kaibigan na si Soo-ho. Sa paaralan, sinabihan din si Seo-jun ng guro na aalisin ng kanyang ina ang kanyang record sa loob ng ilang araw. Dahil sa mabigat na damdamin, naglalakad ng nag-iisa si Seo-jun nang mapakinggan niya ang ilang balita tungkol kay Baku. Nakabaluktot sa kumot sa bahay, nag-iisip tungkol sa alok na iyon. Bigla siyang pinuntahan ng kanyang ama at sinabi ang maraming hindi magagandang salita dahil alam niyang nag-cutting classes siya ngayon. Pagkatapos ng pagtatalo sa kanyang ama, nagalit siya at lumabas ng mag-isa. Tumawag kaagad si Byung-jin at gusto niyang tanggapin na ni Baku ang alok na ipinadala niya dahil sapat na ang oras. Pumunta si Baku sa isang bar upang makipagkita sa lalaking may pangalan na Gorilla. Nang masuntok siya ng lalaking iyon, gumanti siya ng isang suntok na nagpaluhod sa lalaki. Tumawag si Byung-jin at gusto niyang pumunta si Baku sa kanyang opisina kaagad. Sa kanyang silid na madilim, tiningnan ni Seo-jun ang application form. Ang form ng aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa na tila walang laman ang kanyang pakiramdam. Habang nag-iisip, tumunog ang doorbell at dumating sina Juntae at Gotak upang hanapin siya. Pagkatapos, nag-basketball silang tatlo. Alam nila na aalis na si Seo-jun para mag-aral sa ibang bansa, kaya gusto nilang magpaalam. Pinatibay loob siya ni Gotak at sinabing huwag mag-alala para sa kanya dahil maaayos din ang lahat. Agad na tinawagan ni Seo-jun si Baku at tinanong kung nasaan na siya. Wala na ang masayang anyo ni Baku tulad ng dati. Malamig siyang nagsabi na huwag na siyang alalahanin at tiyak na wala na siyang kinalaman kay Seo-jun. Naglakad siya patungo sa base ni Byung-jin at tinanggap ang pagbati nito sa kanyang pagsali. Kinabukasan ng umaga, si Seo-jun ay lumitaw sa paliparan. Habang siya ay tulala, tumawag si Juntae. Ibinunyag niya na alam nilang tatlo ang tungkol sa kanilang kaibigan na si Soo-ho na nasa ospital. At tiniyak niya na ang lahat ng iyon ay hindi kasalanan ni Seo-jun. Ang malumanay na mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Seo-jun. Siguro ang lahat ng paghihirap ng kanyang buhay na itinago niya sa loob ng mahabang panahon ay nakita ng iba. Ngunit hindi iyon isang miyembro ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, ang bidang lalaki ay tapat na nagsabi sa kanyang ina na ayaw niyang umalis kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ina. Ang desisyon ni Seo-jun na huwag nang mag-aral sa ibang bansa ay labis na nagpasaya kina Gotak at Juntae. Ngunit bukod dito, nalaman din ng grupo ang balita tungkol kay Baku, na isinakripisyo ang kanyang payat na katawan upang maging alipin ng unyon. Sa isang lugar, si Baku ay nagsasagawa ng isang itinalagang misyon. Pagkatapos niyang sumuntok ng ilang beses, ang lahat ay nagbigay ng mga gwaud at tiya. Nang magtanong si Baku kung tapos na ba sila, sumunod ang ilang seryosong suntok na nagpatumba sa lalaking nasa harapan niya. Napansin ng mga taong nag-i-enjoy na nanonood sa likod na wala na ito sa kontrol, kaya nilapitan nila ito upang pigilan. Sa pagtatapos ng misyon, binigyan din ni Byung-jin si Baku ng makapal na tumpok ng pera. Ito ang kanyang bayad at pera rin ito para matulungan ang tatay ni Baku na bayaran ang multa sa istasyon ng pulisya. Kahit alam niya na ang mga ginagawa niya ngayon at sa hinaharap ay magiging masama, ngunit para sa kanyang pamilya, kailangan niyang tanggapin ang pera at umalis ng walang emosyon. Kinabukasan, pumunta ang grupo sa bahay ni Baku para kumustahin siya. Inanyayahan ng tatay ang lahat na pumasok sa loob para uminom ng kaunting alak. Ngunit ang mga salita niya tungkol sa kanyang anak ay hindi maganda. At umaasa pa siyang umalis na ito at huwag nang bumalik. Ang bagay na ito ay nagpagalit kay Seo-jun at nagpadalos-dalos sa pagsasalita. Sa paaralan, lahat ay nagmamalasakit kay Baku. Ngunit sa bahay, tiningnan siya bilang isang problema. Kung gayon, ang totoong problema ay ang kanyang ama. Ang salitang parang tumama sa sentro ng puso ay nagpagalit sa matanda at pinalaya silang lahat. Upang mas maunawaan ang pangyayari, pumunta ang grupo upang hanapin ang kanilang dating kaaway na si Hyunmoo. Dito, sinabi niya sa grupo ang tungkol sa kung paano gumagana ang unyon. Una ay ang bowling alley na pinamamahalaan ni Byung-jin. Ngunit ginagamit lang talaga ito para sa money laundering. Ang may-ari ay isang kilalang gangster, kaya't ginagamit niya ang lugar na iyon para maglaban ng pera. Minanipula niya ang kita at inupahan ang unyon para magtrabaho upang makagawa ng mga peking sahod sa papeles. Bukod pa rito, nagnanakaw ang mga ito ng lahat ng uri ng bagay. Mula sa delivery motorcycles, scooters, o anumang sasakyang nakikita nila, pinapalitan ang mga plate number, pinipinturahan, binabago ang mga piyesa. At pagkatapos ay ibinebenta kaagad sa social media platforms gamit ang mga anonymous accounts. Kahit iulat pa sa pulisya, wala silang magagawa sa mga ito dahil may balita na minamanipula pa raw ng mga ito ang mismong presinto ng pulisya. Diretsong sinabi ni Seo-jun na hindi nila kailangan ang tulong nang umalis sila.
Umalis si Juntae na may bahagyang pagkaasar sa mukha. Pag-alis, pinaalalahanan ni Seojun ang lahat na huwag munang gumawa ng anuman dahil may plano na siya na hindi gumagamit ng kamao. Nagbago ang eksena kay Baku. Pag-uwi niya, ibinigay niya sa kanyang ama ang isang tumpok ng pera na may nakasulat na note na gamitin ninyo po ito. Pagkatapos nito, nagpadala kaagad si Byung-jin ng mensahe tungkol sa misyon na kailangan ni Baku na gawin kaagad kung gusto niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Mag-isang pumunta si Seojun sa base ng Union at hiniling na makita si Byung-jin. Samantala, natagpuan ng dalawa pang kaibigan ang lokasyon kung saan nila pinaniniwalaan na nagtatrabaho si Baku para sa mga buhong na ito. Nang gabing iyon, tinanggap ni Baku ang ibinigay na trabaho at tahimik siyang umalis upang magnakaw ang motorsiklo na may malaking makina ng isang hindi kilalang lalaki. Samantala, tumawag si Gotak sa kanya mula sa isang sulok ngunit hindi siya sumasagot. Sa galit, nawala ng kontrol si Gotak at pumasok upang suriin ang lugar kung saan ipinagbibili ng mga buhong na ito ang mga ninakaw na motorsiklo. Sa kabilang banda, pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi pa rin nakikita ni Seojun si Byung-jin. Pagkatapos buksan ang lock, nakapasok na rin sina Gotak at Juntae sa loob. Bukod pa rito, nakita rin nila ang underwear ni Baku na nakasampay dito. Batay sa pagmamasid, napansin ni Juntae na mayroong iligal na mga dokumento sa trabaho ng mga buhong na iyon sa loob, kaya nagpasya silang dalawa na puwersahin ang pinto upang makapasok. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, sa wakas ay nakaharap na ni Seojun si Byung-jin muli. Nagtataka si Seojun kung bakit kailangan pang kumita ng iligal na pera ng isang warang estudyante at tumatanggap ng scholarship para sa kanyang pag-aaral. Napagtanto ng bidang lalaki na baka si Baku lang ang nakakaalam ng nakakalitong problemang ito dahil pinakamatalik siyang kaibigan ni Baku at alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Walang sinabi si Byung-jin at kinuha ang kanyang telepono upang ipakita kay Seojun ang larawan ng dalawa niyang kaibigan na naghahanap sa lihim na base ng gang na ito. Nang pinigilan ni Byung-jin si Seojun upang hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan, lumitaw si Baku. Mabilis niyang hinila ang bidang lalaki palabas. Inihayag din ni Seojun na ang dalawang kaibigan ay nasa motorcycle area at paparating na ang mga tauhan ni Byung-jin doon. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na sinabi ni Baku kay Seojun na unahin na siyang tulungan ang mga ito at siya na ang bahala rito mag-isa. Pagkatapos, sinabi rin niya kay Byung-jin na ang motorsiklo na iyon kanina ay hindi niya talaga ninakaw. Kung ano man ang gusto mong gawin sa mga tao sa paligid ko, gawin mo. Hindi tayo magkasundo. Huwag mo na akong hanapin at mamuhay tayo na parang hindi tayo magkakilala. Dumiretso si Byung-jin at sinuntok si Baku. Ngunit hindi siya lumaban at nagpaalam na lang siya sa kaumalis. Dito naman, nakita na nilang dalawa ang listahan ng iligal na pagbebenta ng motorsiklo ng Union. Handa na silang umalis nang dumating ang mga tauhan. Madaling tinumba ni Gotak ang lahat ng maliliit na tauhang ipinadala. Ngunit ang susunod na lumabas upang makipaglaban ay tila hindi ganoon kadali. Paikot na sinipa ni Gotak ang lalaking iyon. Kumuha ng sandata ang isa pang lalaki upang makipaglaban. Nang aakmang susugod siya, dumating si Juntae at binangga siya upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Dahil dito, mabilis na nakatakas ang dalawa sa pagkupkob ng kaaway. Ngunit hindi sila basta-bastang papayag na makawala. Habang pumupunta si Seojun upang sagipin ang kanyang mga kaibigan, tumawag ang kanyang telepono na nag-uulat na ang kanyang kaibigan na si Soho ay nasa kritikal na kalagayan. Sa sandaling hindi niya alam kung ang puso ba ang susundin o ang isip, isang malaking truck ang sumugod sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos ng mahabang paghabol, nakahanap ng paraan ang dalawang kaibigan upang makatakas sa pamamagitan ng pagtago sa ilalim ng sasakyan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang dalawang goons at dinakip sila. Kahit lumaban si Gotak, hindi pa rin siya kalaban ng mga ito. Nang nagtipon ang mga ito ng kanilang mga kasamahan, dumating si Baku mula sa malayo at madaling napatumba ang tatlong lalaki. Nang aakmang sumusugod na siya, may isang lalaking nakasakay sa motorsiklo ang sumugod mula sa likuran at sinunggaban si Baku. Ngunit hindi pa rin nakaligtas ang lalaking nasa harapan niya. Nang muling sumugod ang lalaking nakamotorsiklo, itinutok ni Baku ang kanyang kamao at sumuntok ng isang beses na nagpatalsik sa kanya mula sa motorsiklo. Ang natitirang lalaki ay hinawakan ni Baku ng buong lakas at hindi niya binitiwan hanggang sa dumating si Juntae at nagulat na naaksidente si Seojun nang marinig ang balita. Mabilis na pumunta ang tatlong tao sa ospital upang hanapin ang kanilang kaibigan. Tiningnan ng tatlo sa loob ng intensive care room at nakita nila si Seojun na nakahiga at walang malay. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na umiiyak. Habang siya ay walang malay, ang pinakamagandang alaala ng tatlong bagong kaibigan ay lumitaw sa isip ng bidang lalaki. Sa harap niya ay si Byung-jin, ang taong sinaktan niya sa naunang bahagi. Nag-iingay siya na nagsasabing sa huli, ang lahat ay masasaktan at masisira sa ganoong paraan. Tanging nakaupo lang si Seojun ng tahimik at humingi ng tawad sa kanyang masamang matalik na kaibigan noong panahong iyon, ngunit baka hindi iyon ang salitang gusto niyang marinig. Sa kabilang banda, nang makita ni Byung-jin na may piraso ng transaksyon sa motorsiklo ang napunit, lumala ang kanyang pakiramdam at inutusan na dakpin ang lahat ng iyon. Pag-uwi ni Baku, tiningnan niya ang kanyang ama at ipinagluto siya ng isang napakasarap na pagkain. Ngayon, kinuha pa niya ang pagkain at ibinigay sa kanya. Pagkatapos, ibinalik niya ang malaking halaga ng pera sa kanyang anak. Umaasa siyang huwag na siyang lumabas at matuto na siyang maging matanda. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali pagkatapos turuan ng isang matalinong binatilyo. Dahil sa mga salitang ito, si Baku ay umiyak na lang ng humahagulgol sa pagkakalo. Dinala ni Juntae ang piraso ng iligal na transaksyon sa kanyang kamay sa presinto ng pulisya upang magsumbong, ngunit dahil sa walang ibang impormasyon sa piraso ng papel, hindi sila makakapagsagawa ng investigasyon.
Ang totoo, ang pulis na iyon, ang siya ring kasabwat ng unyon na iyon. Pagkatapos, dinala si Juntae at binugbog ng husto. Pinakita nila sa kanya na sinusunog ang papel ng transaksyon sa harap niya. Tumawag si Byung-jin at ang tanging pinag-aalala ni Juntae ay huwag nilang galawin ang kanyang mga kaibigan sa labas. Kung hindi ka natatakot, hindi mo gagawin ganito ang sitwasyon. May nakatago pa akong mga larawan, sabi ni Juntae. Walang awang inutusan ni Byung-jin ang kanyang mga tauhan na tapusin na ang nakakainis na lalaking ito. Habang siya ay sinasaktan ng husto, lumitaw si Seojin sa ibabaw ng motorsiklo at bumaba. Sa kanyang karaniwang kilos, sinabi niyang sundin lang ang sasabihin ng mga iyon at ililigtas nila ang kanyang buhay. Nang marinig ang dalawang salitang mapanghamon ni Juntae, nagparamdam kay Seong-jae na mahusay ang lalaking ito. Kaya, mula sa pagiging kasuklam-suklam na kontrabida, siya ay naging isang bayani na nagligtas sa mga mahina sa sandaling lubos silang desperado. Nang marinig ang balita, dali-daling tumakbo si Nagutak at Baku sa lugar at nakita nilang nalutas na ang lahat salamat kay Seong-jae. Sa pag-alis, huminto si Baku sandali upang magpasalamat kay Seong-jae. Tiningnan niya si Baku at naisip na ang lalaking iyon at si Seojun ay mas karapat-dapat sa titulong school boss. Samantala, narinig ni Byung-jin ang balita na ipinagkanulo siya ni Seong-jae. Nang aakma siyang pupunta at hahanapin ito kasama ang kanyang mga tauhan, nakita niyang dumating ang big boss doon. Ang lahat ng mga tauhan ay binugbog ng pinunong chairman na ito. Si Byung-jin ay lumabas para sa kanyang mga tauhan. Nangako na aayusin ang lahat. Ang kanyang sigasig ay labis na ikinatuwa ng pinuno, kaya hinaplos niya ang balikat niya ng ilang beses bago umalis. Ang grupo naman, pagkatapos mailigtas si Juntae, ay sabay-sabay na pumunta sa ospital upang kumustahin si Seojun. Huminto si Baku at nag-isip sandali bago sumama sa lahat. Kinabukasan ng umaga, mag-isang pumunta si Baku sa paaralan kung saan si Byung-jin ay nag-aaral at nagpapanggap na isang warang estudyante, dala ang isang loudspeaker. Diretso siyang pumunta sa pangunahing issue na ang pagpapadala ng deklarasyon ng digmaan sa kanya. Ang digmaan ay magaganap sa pagitan ni Baku at ng marumi at masamang unyon na pinamumunuan ni Byung-jin na may malinaw na oras at lugar. At lutasin na ito ng isang beses. Kung manalo si Baku, kailangang buwagin ang organisasyong iyon. Ang balita na magtutulungan silang lahat na makipagdigma sa unyon ay umalinggaw sa buong paaralan. Ginamit ni Gotak ang school announcement system upang ipahayag sa lahat na sana ay magkaisa sila at wakasan na ang kaguluhan ng mga buhong na iyon upang sa hinaharap hindi na nila kailangang magpakumbaba sa sinuman. Si Baku naman ay tahimik na nakatayo sa isang sulok ng tunel. Lihim na binura ang Ki huwag makipag-away at pinalitan ng Ki sumulo. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa ospital upang tingnan ang kanyang kaibigan sa recovery room. Lumitaw ang nanay ni Seojun, ngunit hindi niya siya pinalayas. Bagkus, humingi siya ng tawad dahil sa kanyang masamang salita noong nakaraan. Ngayon, para magising na siya, ito ay sa pamamagitan lamang ng sariling kagustuhan ni Seojun sa isip ni Seojun. Nakikipaglaban siya sa kanyang sariling pag-iisip kay Byung-jin. Gusto niyang manatili si Seojun doon upang samahan siya. Ngunit si Seojun ay mayroon pang si Suho sa labas at mayroon pa siyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Kaagad pagkatapos, tumakas si Seojun mula sa pagpigil ni Byung-jin at nagising gamit ang kanyang sariling kagustuhan. Pagkagising niya, gusto agad ni Seojun na umalis sa kama upang pumunta kay Suho. Pinigilan ni Baku ang kanyang kaibigan at sinabing maayos na si Suho ngayon. Nang kumalma siya, dahan-dahang lumakad si Seojun upang bisitahin ang kanyang kaibigan na nakaligtas sa aksidente. Nang lumabas siya, nakita niya ang tatlong kaibigan na naghihintay sa labas. Nagpakita ng galak dahil nagising na si Seojun. Si Juntae ay nagmamaktol at umiiyak at masayang-masaya siyang muling nakita si Seojun. Sinabi naman ni Baku sa kanyang kaibigan na huwag nang maging iyakin ng ganyan. Ano bang nangyayari? Umiiyak ka rin kahapon, ah? Dahil lang iyon sa dry eyes, dahil masyado akong matagal na nakamulat. Sagot ni Seojun, nagpunta ang 4 na tao sa tagpuan upang tapusin na ang lahat. Pinakalma ni Baku ang lahat. Kahit gaano pa karami ang mga ito, hindi na kailangang alalahanin. Ako na ang bahala sa lahat at bubugbugin ko ang mga ito para matuto sila. Gusto ni Seojun na ipagpaliban ng ilang araw upang maghanda ng husto at manalo sa mahalagang laban na ito. Nagtanong din siya tungkol sa pinagkakatiwalaang tao ni Byung-jin sa unyon. Pagkatapos noon, bumaling ang kamera sa mukha ni Seong-jae. Humingi ng tawad si Seojun sa lahat ng nangyari bago iyon. Hula ni Seojun na si Seong-jae ang may anonymous account para sa mga iligal na transaksyon ng mga buhong na iyon. Ang pagsusuri niya sa mga benepisyo at risiko ay lubos na nakabilib kay Seong-jae dahil sa kabaliwan ng lalaking nasa harap niya. Pagkatapos magkasundo kay Seong-jae, nagmadali ring naghanap si Seojun ng isang sulok upang suriin ang sitwasyon gamit ang kanyang plano na sirain ang mga ito mula sa loob. Si Hyun-moo na may abilidad sa pagsasalita at paglilihis ng atensyon ang pinakamahusay para dito. Sa katunayan, sa pamamagitan lamang ng ilang larawan at kahanga-hangang pagpindot sa keyboard, nagawa niyang paghinalaan ng mga tauhan ang kanilang pinuno na si Byung-jin. Pagdating ng umaga, si Byung-jin ay pumunta sa isang simbahan sa isang liblib na lugar. Marahil maraming alaala ang nakakabit sa lugar na ito. Ayon sa madre, palagi siyang nagbibigay ng donasyon at buwan ng gamit para sa mga bata dito. Sa simula, hindi siya nag-alala tungkol sa pera, ngunit unti-unti ay naramdaman niya na hindi ito maganda at umaasa
siyang huwag na siyang magpadala pa. Ang huling araw ng labanan ay dumating din ang kalangitan noon ay madilim at bumubuhos ang ulan. Ang lahat ay nagpunta sa tagpuan na may dalang payong na nagpapakita ng kanilang pagiging tapat sa kasunduan. Habang papunta sa Seoul, nagpadala ng mensahe si Seongjai kay Seojun na naglalaman ng orihinal na ebidensya ni Byungjin sa opisina ng Unyon. Kunin ito habang walang tao doon. Ang buong paaralan ni Baku, kaibigan man o kaaway na magkasalungat ay magkakaibigan na ngayon dahil sa iisang kaaway. Ngunit kahit gumagawa ng mabuti si Hyunmoo, naniniwala si Juntae na hindi niya pa rin mapapatawad ang buhong na ito. Nagtungo si Seojun sa tagpuan na ipinadala ni Seongjai para kunin ang orihinal na kopya ng iligal na transaksyon. Hindi rin nakalain ng bidang lalaki na magbabago ang isip ng baliw na ito sa sandaling ito. Tumawag siya ng mga tao para tambangan si Seojun na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang malay at pagkatapos ay umalis siya. Nang makita nilang hindi dumating si Seojun kasama si Baku, naramdaman agad ng lahat na may masamang nangyayari. Nagmadali ring tumakbo si Juntae para hanapin siya. Ang lahat ay nagtipon na. Nakatayo sila at nagtinginan. Gusto ni Baku na asikasuhin ang pinuno at ang iba naman ang bahala sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng utos na iyon, sabay-sabay na sumugod ang lahat para makipag-away. Habang bumubuhos ang ulan, pagkatapos manood ng matagal sa labas, tumigil na si Byungjin sa pagpapanggap na cool at itinapon ang kanyang payong at sumugod para makipaglaban. Si Juntae, batay sa kanyang hula, ay dumating din sa lugar upang sagipin si Seojun. Pagkagising ni Seojun, binugbog niya ang matabang lalaking iyon at lumabas din, ngunit ang lalaking ito ay napakakulit. Kaya sumugod na naman siya para saktan silang dalawa. Para mailigtas si Seojun, matapang na sumugod si Juntae at hinawakan ang matabang lalaki at ibinagsak siya sa sahig na labis niyang ikinapinsala. Dahil sa pagkakataon na nilikha ng kanyang kaibigan, madaling napatumba ni Seojun ang matabang lalaking iyon. Dahil sa malubhang pinsala, hindi na kayang magpatuloy ni Juntae. Gusto ni Seojun na ituloy ang kanyang kaibigan sa ospital. Ngunit gusto ni Juntae na pumunta si Seojun sa tagpuan at harangin ang mga ito. Ilang beses lang ito, kaya makakayanan ko pa. Si Gotak naman ay gumamit ng kanyang kahanga-hangang kasanayan sa pakikipaglaban at napatumba ang isang mahusay na mandirigma sa unyon na iyon. Samantala, si Hyunmoo ay nagpapatawa lang at ang pakikipag-away ay pangalawa lang. Dali-daling tumakbo si Seojun patungo sa lugar habang sina Baku at Byungjin ay nagkasalubong na upang magpalitan ng suntok. Pagkatapos ng ilang suntok, naramdaman ni Baku na gumaling ng malaki ang kanyang kaibigan sa pakikipaglaban. Kaya, sumugod silang dalawa at nagpalitan ng mabibigat na suntok. Pagkatapos ng ilang suntok, nakakuha nga si Baku ng bentahe. Ngunit sinundan ito ng isang matapang na counterattack ni Byungjin. Patuloy silang nagpalitan ng suntok at walang gustong magpatalo. Kung sino ang suntukin ng isa, susuntukin din siya ng isa pa. Patuloy silang nagpalitan ng suntok hanggang sa wala ng lakas si Baku para lumaban at bumagsak sa lupa. Si Byungjin ay nakatayo pa rin ng matatag pagkatapos ng mga suntok ni Baku. Mayabang siyang sumigaw, sa hinaharap, ang buong paaralan na ito ay sasali sa unyon. Kung hindi ka sasali, lumapit ka at sumunod. Gusto ng kalagkari ni Gotak ang kanyang mahina na katawan upang sumugod para makipaglaban. Ngunit dumating si Seojun sa tamang oras upang ipaglaban ang huling laban na ito. Mahusay ka sa pagsasalita, pero takot ka bang makipaglaban ngayon? Ikaw lang ang nagsasalita kanina pa. Ang mapanghamong salita na iyon ay naging dahilan ng pagkawala ng kontrol ni Byungjin. Itinago niya ang kanyang nasugatan na braso at sumugod upang suntukin si Seojun nang walang tigil. Mabilis na umikot si Seojun, niyakap ang kanyang paa at sinuntok siya na parang wala ng bukas. Nagkahiwalay sa paa niya. Agad na bumagsak silang dalawa sa lupa at tila tinamaan nito ang ego ni Byungjin. Umiti siya at pagkatapos ay sunod-sunod na sumuntok ng malakas kay Seojun. Ang mga suntok na parang kidlat ay naging dahilan ng halos pagbagsak niya sa lupa dahil sa matinding sakit. Pagkatapos, sa isang mahiwagang paraan, ang mahina na binata ay tumayo at nagpatuloy sa pagsuntok ng walang direksyon. Nang hinawakan ni Byungjin ang kanyang damit, mabilis na itinulak siya ni Seojun at bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos, paulit-ulit niyang sinuntok ang kanyang masakit na paa at muli siyang sumuntok sa mukha niya, ngunit nasalubong niya ito at gumanti ng sobrang sakit. Nang aakmang upo na si Seojun, ay sumipa siya upang tapusin ang laban na ito. Bago iyon, nangako si Seojun kay Baku na sana ay bumangon siya pagkatapos ng laban at sisikapin niya ang kanyang makakaya upang pahabain ang oras. Sa sandaling inaakala niyang sigurado na ang kanyang tagumpay, bumangon si Baku at pinabagsak siya gamit ang makapangyarihang suntok. Sa pagkakataong ito, ang mga kamay at paa ni Byungjin ay namanhid na dahil sa mga suntok ni Seojun kanina. Sa huli, humingi ng tawad si Baku sa kanyang kaibigan noong bata pa sila, ngunit umaasa din siyang hihingi rin ng tawad si Byungjin sa kanya. Ang labanan ay opisyal nang natapos. Masaya nilang tinulungan ang isa't isa palabas. Bago umalis, lumingon pa si Seojun upang tingnan ang wasak na katawan ng natalo. Nakahandusay ng kaawa-awa sa malamig na lupa. Dumating na rin si Juntae para sumama sa kanyang mga kaibigan. Sumakay ang lahat sa bus at bumawi sa tulog nila pagkatapos ng isang mahabang araw na puno ng pagbabago at hirap. Ang mga sumunod na araw ay ang mga mapayapang araw ng kanilang kabataan. Sa wakas, natapos na ang lahat. Si Hyunmoo ay naging presidente na ng Student Council na may napakagandang poster. Tungkol naman kay Byungjin, walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan siya. Si Seojun lang ang patuloy na nag-iisip kung alam ba niya ang tamang sagot sa mahirap na tanong sa matematika na sinubukan niyang lutasin. Habang nag-i-enjoy sa napakagandang panahon, nakatanggap si Seojun ng isang tawag.
na nagpasaya sa kanya ng higit pa kailanman. Nagmadaling tumakbo ang lahat sa lugar na tinawag sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nagising na ang taong pinakaasam ni Seojun na magising, si Sooho. Lumingon si Sooho upang tingnan ang kanyang inosenteng kaibigan at nagtanong kung maayos ba ang kanyang buhay. Tiningnan niya ang mga kaibigan ni Seojun sa likod at nagbigay ng papuri na nagsasabing sobrang buti niyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpunta si Seongja sa dating base upang hanapin si Byungjin. Ngunit ang big boss ay naroroon pa rin at naghahanap sa kanya. Nag-alok siya kay Seongja na palitan si Byungjin, ngunit hindi siya interesado dito. Ang bagay na nagpalingaw sa kanya ay ang kinalalagyan ni Byungjin. Wala sa amin ang nag-akalang ang kalupitan na iyon ay magkakatotoo. At sa huli, nagkatotoo ito. Sa gitna ng mausok na luhod at paghikbi, ang mga pamilyar na mukha na ngayon ay naliligo sa luha ay hindi na kayang panatilihin ang kanilang matigas na panlabas na anyo. Sa harap nila ay ang malamig na kabaong ng isang tao na minsang naging kaaway, minsang naging tinik sa mata ng grupo, ngunit isa ring naligaw na kaibigan. Sina Byungjin, isang pangalan na minsang nagdala ng kaguluhan, ay tahimik na lang sa ilalim ng puting tela na bumabalot sa kanya. Sige, ang pelikula ay nagtatapos dito. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Dito na nagtatapos ang episode na ito. Salamat sa inyong panonood at ngayon paalam at hanggang sa muli.